Ang dati kong asawa ang lalaking yumurak sa aking pagkatao at ang bago niyang asawa ay dumating para tingnan ang penthouse sa gusaling pag-aari ko. Magandang araw sa inyong lahat, kumusta? Sana ay lagi kayong malusog at masaya at naway malayo kayo sa mga taong mapagmataas. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang babaeng hinamak at pinahiya ng kanyang dating asawa at ng bago nitong kinakasama. Isang sitwasyon na masakit kahit isipin pa lang, pero dito nagkakaroon ng kakaibang takbo ang istorya. Paano kung ang lugar kung saan nila ipinagmamayabang ang kanilang yaman ay sa iyo pala? Ang bida sa kuwentong ito, si Carmela, ay muling makakaharap ang dati niyang asawa na si Javier at ang bago nitong asawa at walang hiyang kabit noon, si Valerie. Si Valerie na may pagmamataas sa boses ay nagsabi, "Naku naku, tingnan mo nga naman ang kawawang biyuda. Darling, naaawa akong makita kang nag-iisa." Pero kahit sa pinakamal-wildest niyang panaginip, hindi niya aakalain na ang mismong sahig na tinatapakan niya ay pag-aari ng penthouse na si Carmela ang may-ari. Gaano kaya sila mapapahiya kapag nalaman nila ang katotohanan? Hindi ba't nakakatuwang isipin pa lang? Ang wakas ng kuwentong ito ay magbibigay sa inyo ng matinding kasiyahan sa isang napaka-eleganteng paraan. Bago tayo sumabak sa matinding dramang ito, maglaan muna kayo ng sandali para i-click ang like at subscribe buttons. At huwag kalimutang i-activate ang notifications. Ang inyong suporta ang aking pinakamalaking lakas. Handa na ba kayong masaksihan ang sandali kung saan ang kayabangan ay pinarusahan ng isang malamig na ngiti? Simulan na natin. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatagos sa mga salaming pader ng isang nagtatayugang skyscraper sa puso ng Bonifacio Global City. Sa penthouse sa pinakamataas na palapag, isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng office suit ang nakatanaw sa abalang siyudad sa kanyang paanan. Ang pangalan niya ay Carmela. Sa kanyang daliri, isang singsing na diamante, simple ngunit may hindi maikakailang karangyaan ang kumikinang. Hindi na siya ang Carmela ng nakaraan. Ang babaeng laging nakayuko at itinatago ang mga luha sa likod ng unan ay wala na. Ngayon siya na ang may-ari ng eksklusibong apartment na ito, ang The Pinnacle Tower, ang mismong gusali kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng mga matatag na yapa. Isang guwapong lalaki, matipuno at nakasuot ng mamahaling suit, ang lumapit at marahang inakbayan siya. Siya ang kasalukuyang asawa ni Carmela, si Mateo, ang lalaking nagbalik ng ngiti na matagal nang nawala sa kanya. "Ano ang iniisip mo, mahal? Magsisimula na ang meeting kasama ang mga investor?" tanong ni Mateo sa malambing na boses. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal, lubos na kaiba sa malamig na pagwawalang bahala na dati niyang natatanggap mula sa dati niyang asawa. Bumuntong hininga si Carmela at bahagyang ngumiti. "Hindi pa rin ako makapaniwala. Dati hindi ko man lang mapangarap na magkaroon ng maliit na apartment sa isang basement, at ngayon nasa tuktok ako ng sarili kong gusali. Parang panaginip ang lahat." Hinigpitan ni Mateo ang hawak sa kanyang kamay. "Hindi ito panaginip, Carmela. Bunga ito ng iyong pagsisikap, ng iyong mga luha at ng iyong mga panalangin. Karapat-dapat ka sa lahat ng ito. Hindi ka na ang mahinang babae na kanilang iniwan." Dahil sa mga salita ni Mateo, bumalik si Carmela sa nakalipas na 5 taon. Naghilom na ang mga sugat, ngunit nanatiling malinaw ang mga peklat sa kanyang alaala. Iyon ang pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. Sa masikip na sala ng bahay ng kanyang mga biyenan na puno ng mga magagarang gamit para magkunwaring mayaman, si Carmela ay nakaluhod sa malamig na sahig. Sa harap niya ang dati niyang asawa na si Javier at ang dati niyang biyenan. Namumula ang kanilang mga mukha sa galit. Umaalingaw sa kanyang tainga ang mga salita ng kanyang biyenan. Ang daliri nito ay direktang nakaturo sa mukha ni Carmela. "Tingnan mo si Valerie. Career woman, maganda at malaki ang kinikita. At ikaw, ano ka? Isang palamunin lang sa bahay na ito. Ang Javier namin ay nangangailangan ng babaeng mag-angat sa estado ng pamilya. Hindi isang pabigat na tulad mo." Naaalala ni Carmela na sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa nanginginig na boses. "Pero, nay, nagtatrabaho rin po ako para tulungan si Javier. Hindi man po kalakihan ang suweldo ko, pero nagsikap po ako lagi. Ha, sa kakarampot mong suweldo, pambili mo lang ng make-up yan," putol ni Javier sa kanya na may mapanakit na tono. Walang kahit katiting na pagtatanggol mula sa lalaking minsay nangakong poprotektahan siya. Sa halip, mayabang niyang inakbayan ang baywang ng babaeng katabi niya. Si Valerie. Inihawi ni Valerie ang kanyang mahabang buhok at tumawa ng may panghahamak. "Hayaan mo na, Javier. Kung magagalit ka pa, lalo lang siyang maaawa sa sarili niya. Paalisin mo na siya agad. Sinabi ko naman sa'yo, pag naging prangka ka sa kanya, ako na ang magbabayad ng monthly amortization ng kotse mo." Ang mga salitang iyon ang huling pako sa kabaong ni Carmela. Ang kanyang dangal ay niyurakan dahil sa pera. Pinili ni Javier ang sopistikada at mayamang si Valerie.
At tinalikuran si Carmela na buong pusong sumuporta sa kanya mula noong wala pa siyang anuman. Mag-impake ka na ngayon din Carmela, simula ngayon hiwalay na tayo, sigaw ni Javier nang walang pag-aalinlangan. Sawang-sawa na akong maghirap kasama ka. Gusto ko nang maging masaya kasama si Valerie. Humalakhak ng malakas ang biyenan. Narinig mo umalis ka na at huwag kang maglalakas loob na magdala ng kahit ano mula sa bahay na ito maliban sa basahan mong damit. Nang araw na iyon umalis si Carmela sa bahay na iyon, hila-hila ang isang lumang maleta sa ilalim ng malakas na ulan. Matagal nang natuyo ang kanyang mga luha. Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang maliitin siya ni Numan. Babangon siya magtatagumpay at ipapakita na ang diamanteng kanilang itinapon ay magniningning ng higit pa sa anumang pag-aari nila. Carmela. Ang boses ni Mateo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumurap si Carmela, iwinaksi ang mga anino ng kanyang madilim na nakaraan. Tumingin siya kay Mateo, ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Ang lalaking nakahanap sa kanya habang pinupulot niya ang mga piraso ng kanyang buhay at tinulungan siyang itayo ang palasyong ito. Pasensya na mahal, na ligaw ako sa mga lumang alaala, malumanay niyang sabi. Ang nakaraan ay nakaraan na mahal. Ngayon ikaw ang reyna ng sarili mong palasyo, pag-aalo ni Mateo. Oo nga pala, sabi ni Ginoong Morales, may mga posibleng tenant na nagpipilit tingnan ang penthouse sa palapag na ito. Importante raw silang tao at handang magbayad ng malaki. Gusto mo bang ikaw mismo ang tumanggap sa kanila o ipapaubaya na natin kay Ginoong Morales? Inayos ni Carmela ang kanyang blazer. Muling lumabas ang kanyang kahangahangang aura. Hayaan mo silang tumingin, kahit sino pa sila. Kung kaya nilang magbayad, kliyente natin sila. Pero mas gugustuhin kong mag-obserba muna mula sa malayo. Ayokong may kung sinong sumira sa ating obra maestra. Tumango si Mateo. Naiintindihan ko. Kung gayon, bumaba muna tayo sa lobby para tingnan kung handa na ang lahat sa reception. Sabi nila dumating na raw ang mga kliyente at nagpa-park na. Nagpunta sila sa pribadong elevator. Hindi alam ni Carmela na inihanda ng tadhana ang isang nakakagulat na pagkikita para sa kanya. Sa ibaba, isang itim na sedan na inupahan lang ang kadarating sa lobby ng gusali. Sa loob nito ay ang balisang si Javier, si Valerie na walang tigil sa pag-retouch ng kanyang make-up sa salamin, at ang ina ni Javier na hindi mapigilan ang paghanga sa karangyaan ng gusali mula sa bintana. Grabe Javier! Ito ang tunay na luxury building, bulalas ni Valerie na kumikinang ang mga mata. Nai-imagine mo ba ang inggit ng mga amiga ko sa club kapag nalaman nilang dito ako nakatira sa penthouse? May pera ka naman para sa upa, di ba? Pinunasan ni Javier ang isang butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Sobra pa mahal. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Javier na naubos na niya ang lahat ng kanyang emergency savings para lamang mapanatili ang kanilang imahe. Magaling sabad ng kanyang ina mula sa likod. Hindi na ako makapaghintay na ipagyabang ito sa mga kapitbahay. Kailangan nating ipakita kung gaano ka-successful ang Javier ko. Hindi tulad ng Carmela na yon, ewan ko kung ano na ang nangyari sa buhay niya. Sa ground floor, bumukas ang mga pinto ng elevator na may marahang tunog. Eleganteng lumabas si Carmela kasama si Mateo. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang mga automatic glass door ng lobby. Ang tatlong tao mula sa kanyang nakaraan ay pumasok na kabihis at handang harapin ang isang tadhana na maglalagay sa kanilang kayabangan sa kahihiyan. Hindi pa sila nakikita ni Carmela, ngunit ang hangin sa lobby ay tila bumibigat na para bang may paparating na bagyo. Ang tunog ng mga takong ni Valerie ay umalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig ng The Pinnacle Tower. Naglalakad siya na parang isang supermodel na ang sunglasses ay sinadyang ilagay sa ibabaw ng kanyang ulo para mapanatili ang kanyang perpektong ayos ng buhok. Sa kanyang kanang kamay, isang branded na bag na may matingkad na kulay na parabang inaasahan niyang lahat ng mata ay sa kanya mapupunta. Sa likod, ang ina ni Javier ay sumusunod na may pilit na ngiti. Pilit na tinatapatan ang estilo ng kanyang magarbong manugang. Si Javier naman naglalakad sa huli na may mga hakbang na nagpapakita ng kawalan ng kumpiyansa. Paminsan-minsan ay kinakapa niya ang bulsa ng kanyang Amerikana para tiyaking nandoon pa ang kanyang wallet. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Kahit na malakas ang aircon sa lobby, magulo ang kanyang isip. Ang balanse ng kanyang bank account ay nasa pula na, ngunit ang kayabangan at pamimilit ni Valerie ang nagdala sa kanya sa marangyang lugar na iyon. Darling, maglakad ka nga, nang may dating bulong ni Valerie sa mahina ngunit matatag na boses. Biglang hinila ang braso nito nang mapansin niyang napag-iiwanan na ito. Magiging tenant tayo ng penthouse. Huwag kang maglakad na parang delivery boy. Nakakahiya, lumunok si Javier. Tuyo ang kanyang lalamunan. Kailangan ba talagang sa penthouse, mahal? Nakita ko ang brochure at napakamahal ng upa. I mean, okay na rin naman yung deluxe type na apartment sa gitnang palapag.
Pareho lang ang view ng city. Walang gaanong pinagkaiba. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Huminto siya dahilan para muntik nang mabangga sa kanya ang kanyang biyenan. Nagbibiro ka ba? Ang mga asawa ng mga amiga ko sa club ay mga may-ari ng minahan mataas na opisyal ng gobyerno, may-ari ng mga kumpanya ng export. Lahat sila nakatira sa penthouse o sa mga mansyon. At ako ang asawa ng batang negosyanteng si Javier ay titira sa isang deluxe na parang pugad ng kalapati. Anong imahe ang ipapakita ko kapag bumisita ang mga kaibigan ko? Agad na sumingit ang biyenan para ipagtanggol ang kanyang mahal na manugang. Tama si Valerie. Javier, anong nangyayari sa'yo? Ang isang magandang asawa ay nangangailangan ng mga pasilidad na naaayon sa kanya. Huwag kang mag-isip na parang ang ex-wife mo. Yung Carmela na yun ay probinsyana. Bigyan mo ng isang kwarto sa basement, masaya na. Pero ang Valerie natin ay isang asset sa pamilya. Kailangan siyang ituring na parang reyna. Kapag naging kuripot ka, mawawala ang swerte mo. Bumuntong hininga si Javier nang hindi nangangahas na kontrahin ang kanyang ina, ngunit sa loob-loob niya ay gusto niyang isigaw na ang kanyang swerte ay nawawala dahil sa pagsunod sa lifestyle nilang dalawa. Ang kanyang printing business ay palugi, ang mga utang ay dumarami at kakatapos niya lang umutang online para mabayaran ang security deposit ng apartment na ito at magpanggap na matagumpay sa harap ng pamilya ni Valerie. Opo, suggestion lang naman, sagot niya ng walang lakas. Muli silang naglakad patungo sa reception counter na mukhang napakaganda dahil sa mga itim na granite na pader at isang malaking chandelier na gawa sa kristal. Doon ilang empleyado na may malinis na uniforme ang magalang na tumatanggap sa mga bisita. Inilapag ni Valerie ang kanyang bag sa counter na lumikha ng isang malakas na tunog para makuha ang atensyon. Excuse me, nandito kami para tingnan ang penthouse sa itaas. Available pa, di ba babayaran ng asawa ko ang 1 taon in advance cash kung kailangan, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat sa paligid. Medyo nagulat ang receptionist sa tono ni Valerie, ngunit ngumiti ito ng magalang. Magandang hapon po, ma'am. Welcome po sa The Pinnacle Tower. Opo, ang Royal Penthouse sa pinakamataas na palapag ay bagong renovate at handa ng tirhan. Gayunpaman, para mabisita ang unit, kailangan niyo munang dumaan sa isang identity verification process at samahan ng isa sa aming mga senior agent. Identity verification. Bakit ang daming arte, mayaman kami, hindi kami mga pulubi na naghahanap ng matutulugan dito, sabi ng biyenan na nawawalan na ng pasensya. Ang anak ko ay direktor ng isang kumpanya, maraming pera. Iswipe lang ang card, hindi na kailangang pahirapan pa. Mabilis na sumingit si Javier bago pa gumawa ng mas malaking eksena ang kanyang ina. Pasensya na po, ayaw lang po kasi ng nanay ko na naghihintay. Paki-process na lang po ng mabilis hanggat maaari. Sa ngalang Javier, inabot niya ang kanyang ID na may nanginginig na kamay. Habang pinoproseso ng receptionist ang impormasyon, inilabas ni Valerie ang kanyang smartphone. Nagsimula siya ng isang live stream sa kanyang social media, tinutok ang kamera sa mataas at marangyang kisame ng lobby. Hello mga besye, nandito ako sa bago kong apartment. Tingnan niyo, super bongga, my husband is the best. Naaawa siya na sa ordinaryong bahay lang ako nakatira. Pray niyo na maging okay ang contract, guys. Pag nakuha ko na ang susi, itur ko kayo. Daldal ng daldal si Valerie sa kamera na may pabebe at matamis na tono. Tanging blankong tingin lang ang maibigay ni Javier sa kanyang asawa. Naalala niya ang mga panahon kasama si Carmela. Hindi ito kailanman humingi ng anuman, kahit sa pang-araw-araw na gastos ay nagtitipid pa para makaipon ng pera para sa negosyo ni Javier. Noon iniisip niyang boring at hindi marunong makisama si Carmela. Ngayon nalubog sa utang para mapanatili ang lifestyle ni Valerie, ang pagiging simple ni Carmela ay parang isang konsensya na bumabagabag sa kanya. Excuse me, biglang tanong ni Valerie sa receptionist na nagpabalik kay Javier mula sa kanyang pag-iisip. Kumusta ang mga kapitbahay dito? I mean, ka-level ba namin sila? Ayoko ng mga kapitbahay na jologs o maingay. Ngumiti ang receptionist na may misteryo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ang mga residente ng penthouse ay mga piling tao. Sa katunayan, ang mismong may-ari ng gusali ay madalas gamitin ang kanyang pribadong opisina sa palapag na ito. Siya ay isang taong may mataas na katayuan. I like that. Yan ang level natin, di ba? Naisabi ni Valerie nang may pagmamalaki siniko ang kanyang biyenan. Baka maging close friend ko pa ang may-ari. Baka makipag-business pa siya kay Javier. Tumango ng masigasig ang biyenan. Oo naman, anak. Ganyan ang relasyon sa high society. Hindi tulad sa baryo ni na Carmela, puro tindero ng gulay sa palengke ang pumapasok at lumalabas. Nagtawanan sila ng mahina, kinukutya ang nakaraan. Nang hindi alam na ang may-ari ng gusali na kanilang pinag-uusapan ng may pag-asa ay ang taong pinakakasuklaman nila at gustong iwasan.
Tila inihahanda ng tadhana ang pinakamalaking entablado para hubaran ang kanilang pagkukunwari sa loob lamang ng ilang sandali. Ginoong Javier Ginang Valerie tawag ng isang marketing agent na kalalabas lang ng elevator. Dito po ipapakita ko sa inyo ang unit. Sakto nang lumingon sila para sundan ang agent bumukas ang mga pinto ng isang pribadong elevator sa isang sulok ng lobby ngunit sina Valerie at Javier na abala sa kanilang mga telepono at usapan ay hindi nakita kung sino ang kalalabas. Ilang metro lang ang pagitan nila ngunit ang agwat ng tadhana sa pagitan nila ay napakalaki na. Ginabayan ng agent na nagngangalang Lopez ang maliit na grupo sa isang pasilyo ng mga elevator na may mga dingding na gawa sa ginintuang marmol masiglang ipinapaliwanag ang mga pasilidad tulad ng infinity pool at pribadong gym na para lamang sa mga residente ng matataas na palapag. Tumango-tango si Valerie inaayos paminsan-minsan ang kanyang sunglasses na hindi naman kailangan sa loob. Samantala, abala ang ina ni Javier sa paghipo sa isang malaking florera sa isang sulok para tingnan kung tunay ba ito. Ang elevator na ito sa kanan ay eksklusibo para sa penthouse. At sa mga VIP resident kaya't ang privacy ay ganap na garantisado paliwanag ni G. Lopez habang pinipindot ang call button. Sa sandaling bumukas ang mga pinto ng elevator na may tunog na ding at umilaw ang kanilang atensyon ay napunta sa dalawang tao na hindi kalayuan. Isang babae na may suot na malinis na damit na kulay cream walang anumang magarbong disenyo ay seryosong nakikipag-usap sa isang lalaki sa kanyang tabi. Ang babae ay may hawak na tablet at ang lalaki ay paminsan-minsang nag-no-note sa kanyang telepono. Ang unang nakakilala sa kanila ay si Javier. Bigla siyang huminto. Ang kanyang mukha na dati ng maputla ay nawalan ng kulay. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa halo-halong takot at hiya. Carmela bulong niya na halos hindi sinasadya. Ang kanyang boses ay naipit sa kanyang lalamunan. Nang marinig ang pangalan biglang lumingon si Valerie pinaningkitan ang mga mata at sinuri ang babae sa damit na cream mula ulo hanggang paa. Ilang segundo ang lumipas ang kanyang mga labi ay ngumuso na may mapanghamak na ngiti. Wow, ang liit ng mundo darling. Ang matinis na boses ni Valerie ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sinadya niyang lumapit pinaikli ang distansya kay Carmela. Huminto sa pakikipag-usap si Carmela kay Mateo at dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bahid ng pagkagulat. Para siyang nakakita ng isang estrangherong naliligaw. Ang kanyang tingin ay malumanay ngunit matalib. Ganap na kaiba sa Carmela ng 5 taon na ang nakalipas na laging nakayuko sa takot. Teka, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Valerie na nakakrus ang mga braso at tinitingnan si Carmela na may mapanuring at mapanghamong tingin. Nagbebenta ka ba ng insurance sa mamahaling building na ito? O baka naman janitress ka na dito? Agad na lumapit ang biyenan para tumabi sa kanyang manugang. Kinunot niya ang ilong na parabang may naaamoy na masama kahit na si Carmela ay may amoy na banayad at mamahaling pabango na vanila. Kaya pala biglang bumigat ang hangin, sabi niya ng malakas na may sarkasmo. Amoy pala ng kabiguan mula sa nakaraan. Umalis ka nga diyan. Huwag kang humarang sa daan ng mga taong successful. Natigilan si Javier sa likod ng kanyang ina hindi nangangahas na tumingin sa mga mata ni Carmela. Pakiramdam niya ay napakaliit niya. Kahit na simpleng manamit si Carmela, walang mga magagarang alahas tulad ng kanyang ina o mga bag na may malalaking logo tulad ni Valerie. May isang malakas na dignidad na nagmumula sa kanyang dating asawa. Ngunit ang isip ni Javier na nagpapanik ay ayaw itong aminin. Mas pinili niyang kumapit sa ideya ng kanyang ina na si Carmela ay siguradong nasa mahirap na sitwasyon. Ang panga ni Mateo na nasa tabi ni Carmela ay nagsimulang tumigas. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na handang sawayin ang kabastusan ng dalawang babae sa harap niya. Bilang asawang nagmamahal kay Carmela, hindi niya matitiis na insultuhin ito sa sarili nitong gusali. Excuse me, pero mag-ingat kayo sa mga sinasabi ninyo, simula ni Mateo, ngunit isang malambot na kamay ang pumigil sa kanya hinawakan ang kanyang braso. Umiling si Carmela at sinenyasan siya ng mga mata. Huwag muna. Hayaan mo lang. Pagkatapos ay tiningnan ni Carmela ang kanyang dating biyenan at si Valerie. Walang galit sa kanyang boses, tanging isang malamig at walang pakialam na tono. Dumaan na po kayo, Ginang Valerie. Malawak naman po ang pasilyo para sa lahat. Hindi ako nakaharang sa daan ni Numan. Ang hangin singhal ni Valerie sabay irap. Hinila niya ang braso ni Javier na tulala pa rin. Tara na darling. Huwag mo na siyang tingnan. Baka mahawa pa tayo sa kahirapan niya. Aakyat na tayo para tingnan ang palasyo natin. Lihim na dumura sa gilid ang biyenan. Mabuti na lang at hindi ito umabot sa marmol na sahig, ngunit ito ay isang malinaw na senyales ng paghamak. At para malinaw sa iyo, Carmela, huwag na huwag kang lalapit kay Javier para humingi ng pera kapag nakita mo kaming nakatira dito. Magkukunwari kaming hindi ka namin kilala.
Ngumiti lang ng bahagya si Carmela, isang ngiti na mahirap basahin para sa kanila. Siyempre po, ipinapangako ko na hindi manghihingi ng kahit isang sentimo ang anak ninyo. Naway mag-enjoy kayo sa inyong pagbisita. Ang marketing agent si G. Lopez, na naiilang na nanonood sa drama ng pamilya, ay nagmadaling gabayan ang kanyang mga kliyente patungo sa elevator na bukas na. Dito po mga ginoo at ginang. Handa na po ang elevator. Pumasok ang grupo ni Javier sa elevator. Bago pa man magsara ang mga pinto, binigyan ni Valerie si Carmela ng isang mapanuksong paalam na kilos. Si Javier naman ay yumuko ng malalim, iniiwasan ang huling pagkakataong magtama ang kanilang mga mata ng babaeng kanyang iniwan. Nagsara ang mga pinto ng elevator at nagsimulang umakyat ang mga digital na numero sa itaas. Pagkaalis nila, muling naghari ang katahimikan sa pasilyo ng lobby. Nagpakawala ng hininga si Mateo, na kanina pa niya pinipigilan ang kanyang hininga, ay humahabol dahil sa pinipigilang galit. Bakit hindi ka kumibo, mahal? Ang dalawang iyon ay may lason sa dila. Gusto ko sanang tawagan ang security ngayon din para paalisin sila. Muling tiningnan ni Carmela ang screen ng kanyang tablet, na para bang walang nangyari, na para bang ang insulto kanina ay isang bugso lang ng hangin. Ilang beses niyang pinindot ang screen, tinitingnan ang status ng penthouse kung saan papunta ang kanyang dating asawa. Ang pagwawala sa lobby ay magpapababa lang sa atin sa level nila, mahal, matalino niyang sagot. Tumingin siya sa kanyang asawa ng may lambing. Hayaan muna natin silang lumipad ng mataas. Kung gaano kataas ang kanilang lipad dala ng kayabangan, ganoon din kasakit ang kanilang pagbagsak kapag nalaman nilang peke ang kanilang mga pakpak. Lumingon si Carmela sa elevator na sinakyan ni Javier. Hindi ba't ito ang pinakamagandang komedya ng araw? Gusto nilang ipagyabang ang ari-arian sa isang lugar na ang titulo ay nasa ating safety deposit box. Nanahimik si Mateo sandali at pagkatapos ay isang ngiti ng paghangaang gumuhit sa kanyang mukha. Hinaplos niya ang ulo ni Carmela. Kahanga-hanga ka. Nakakatakot ang pasensya mo, mahal. Tara na, mahal, sa CCTV control room, sabi ni Carmela habang naglalakad patungo sa elevator ng mga staff. Gusto kong tiyakin na ang ating mga espesyal na bisita ay makakatanggap ng serbisyong nararapat sa kanila at isang sorpresa na hindi nila malilimutan habang buhay. Samantala sa elevator na mabilis na umaakyat, si Valerie ay patuloy na nagrereklamo. Hay, ang malas naman. Sinira nila ang araw ko. Reklamo niya habang tinitingnan ang sarili sa salamin sa dingding ng elevator. Oo nga pala, darling, nakita mo ba ang damit niya? Mukhang tela sa Divisoria, sobrang baduy. Siguradong naghihirap siya. Mula nang maghiwalay kayo. Oo, mukha nga, sagot ni Javier nang walang gana, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang relos na suot ng lalaking kasama ni Carmela. Kilala ni Javier ang relos na iyon. Isang limited edition na nagkakahalaga ng isang 3-bedroom condo unit. Sino ang lalaking iyon? Kung mahirap si Carmela, bakit may suot na ganoong kamahal na gamit ang lalaking kasama niya? Ang tanong na iyon ay nagsimulang kumain sa kanyang kapayapaan. Ngunit takot na takot siyang malaman ang sagot. Ding! Bumukas ang mga pinto ng elevator sa pinakamataas na palapag. Ang tunay na palabas ng kayamanan ay nakalatag na ngayon sa kanilang mga mata, handang bitagin sila sa ilusyon na sila mismo ang lumikha. Nang dahan-dahang bumukas ang mga pinto ng elevator, ang mga bibig ng madaldal na si Valerie at ng kanyang biyenan ay biglang natikom, hindi dahil sa takot kundi dahil sa purong pagkamangha. Sa kanilang harapan ay isang sala na hindi bababa sa 3 beses ang laki kaysa sa apartment na kanilang inuupahan. Ang sahig na puting marmol na may gintong mga ugat ay sumasalamin sa liwanag mula sa isang napakalaking chandelier na kristal na maringal na nakasabit sa Saims metrong taas na kisame. Ang mga dambuhalang bintanang salamin ay mula pader hanggang pader, nag-aalok ng isang kahanga-hangang panoramic view ng siyudad sa kanilang paanan. Ang mababang ulap ay tila ka-level ng kanilang mga mata na nagbibigay ng pakiramdam na nasa isang palasyo sila sa langit. Diyos ko, bulalas ng biyenan. Ang kanyang mga mata ay tila lalabas sa kanyang mga socket. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihipo ang sofa na gawa sa kulay cream na leather na mukhang napakalambot sa gitna ng sala. Ito ang paraiso sa lupa, anak. Itong sofa pa lang siguradong mas mahal pa sa kotse ng mga kapitbahay natin. Hindi nagpahuli si Valerie. Tumatakbo siyang dumiretso sa malaking bintana at ibinuka ang kanyang mga braso na para bang gusto niyang yakapin ang buong siyudad. Incredible, incredible, this is the life, darling, sigaw niya ng may tuwa. Umikot siya at ang laylayan ng kanyang damit ay umangat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Javier na may mga matang kumikinang at puno ng pag-aatas. Tingnan mo ito, darling. Perfect ang view na ito para sa background ng mga OOTD at endorsement posts ko. Wala akong pakialam. Kailangan nating tumira dito, anuman ang mangyari.
Magalang na ngumiti ang marketing agent si G. Lopez. Ito ay isang profesional na ngiti na sinanay para sa mga kliyenteng madaling masilaw sa karangyaan. Ito po ang Royal Suite. May sukat itong 350 square meters, may smart home system, 3 silid tulugan na may sariling banyo, isang pribadong opisina at eksklusibong access sa isang helipad kung kinakailangan. Helipad Bulalas ng Vienna na tuwang-tuwa. Malakas niyang pinalo ang balikat ni Javier. Narinig mo, Javier? Isang helipad? Ibig sabihin kapag mas yumaman pa tayo, pwede tayong bumili ng helicopter at iparada sa itaas. Ay nai-imagine ko na ang mukha ng mga tsismosa sa kalye namin kapag nalaman nilang sa ganito ka-espesyal na lugar tayo nakatira. Aatakihin sila sa puso. Pilit na ngiti lang ang naisagot ni Javier. Mahigpit niyang hinawakan ang price list na kakatanggap lang niya mula kay G. Lopez. Ang mga numero dito ay nagpapasikmura sa kanya. Ang taunang upa ay katumbas ng 2 taong kita ng kanyang printing business kung sakaling maganda ang takbo nito. Ngunit ang katotohanan sa ngayon ay bagsak na bagsak ang negosyo. Darling, bakit ka nakatayo lang diyan? Kuhanan mo ako ng pictures, utos ni Valerie habang nagpo-post na naka-cruise ang mga binti sa ibabaw ng bar na gawa sa itim na granite. Bilisan mo at yung angle na magmumukha akong elegante. Mabigat ang mga paa na sumunod si Javier. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kinuhanan ng litrato ang kanyang asawa na abalang-abala sa pag-post na parabang siya ang reyna ng mundo. Sa screen ng kanyang telepono, biglang lumitaw ang isang notification mula sa isang online lending app, "Your loan is due today." Dali-daling in-swipe ni Javier ang notification bago pa ito makita ni Valerie. "Sige, Ginoong Lopez," sabi ni Javier, pilit na pinapalalim at pinapa-autoritatibo ang kanyang boses kahit na patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. "Pero may espesyal na discount ba kung magbabayad kami ng cash? I mean kung babayaran namin ng 1 taon in advance." Kumunot ang noo ni Valerie nang marinig ang salitang discount. "Darling, huwag kang maging cheap. Ang isang mayaman ay hindi humihingi ng discount na para bang bumibili ng sili sa palengke. Bayaran mo na. Ano bang nangyayari sa'yo, negosyante ka?" Tumango si G. Lopez na may pag-unawa. "Siyempre po may maliit na discount para sa 1 taong cash payment in advance, sir. Gayunpaman, mahigpit po ang pulisiya ng management ng gusaling ito. Bukod sa upa, kailangan ninyong magdeposito ngayon din ng security deposit na katumbas ng 3 buwang upa para ma-reserve namin ang unit na ito para sa inyo." 3 buwan. Halos malagutan ng hininga si Javier. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang maglabas ng milyon-milyong piso ngayon din. Wala lang yan sa bad ng kanyang ina na may kayabangan. Naglalakad ito habang iniinspeksyon ang kusina na puno ng mga imported na appliances. "Bayaran mo na, Javier, huwag mo nang isipin. Para yan sa prestige ng pamilya natin. Ayaw mo namang tratuhin katulad ng ex-wife mo. Di ba tingnan mo siya? Sa suot pa lang niya halata ng kahit sa panaginip ay hindi niya maa-afford." Bumaba si Valerie mula sa upuan sa bar, lumapit sa kanyang asawa at isinukbit ang kanyang braso dito. "Tama, darling. Nakita mo si Carmela sa baba, di ba, Og? Na-imagine ko kung gaano siya maiinggit kapag nalaman niyang dito tayo nakatira sa penthouse. Isa itong statement, darling. Isang patunay na pinili mo ang tamang babae. Ako ay isang diamante at ang isang diamante ay hindi kailangan ng karton na kahon kundi ng isang luxury case." Ang mga salita ni Valerie ay isang sandatang may 2 talim. Sa isang banda pinupuri niya ang kanyang sarili at sa kabilang banda itinutulak niya si Javier sa bangin. Tiningnan ni Javier ang mukha ng kanyang asawa na makapal ang make-up. Maganda, oo, ngunit ang kagandahang iyon ay may presyong nagpapalunod sa kanya. Iba ito sa dating Carmela na laging nagsasabing hindi mo na kailangang bilhan ako ng mamahaling bagay, mahal. Ipunin na lang natin yung pera para sa negosyo. Sige, mahal. Titingnan ko ang magagawa ko, mahinang sagot ni Javier, sumusuko sa sarili niyang pride. Tumingin si G. Lopez sa kanyang relos. "Sige po, bakit hindi ninyo tingnan ang master bedroom? Nandoon po ang susi. Lalabas lang po ako sandali para kumpirmahin sa aking manager ang availability ng unit." Mukhang may isa pa pong interesadong kliyente na nag-aalok. "Isa pang kliyente," alarma ni Valerie. "Hindi pwedeng ibigay sa iba. Akin, to, darling. I-transfer mo na ang bayad. Baka maunahan pa tayo. Mag-enjoy po muna kayo sa view, mga ginoo at ginang." "Babalik po ako agad," sabi ni G. Lopez magalang na yumuko bago umalis ng penthouse. Pagkaalis ni G. Lopez at pagsara ng pinto, hinubad ng biyenan ang kanyang sapatos at basta na lang itinapon malapit sa pinto. "Ay, nakakangawit itong takong ko. Javier, tingnan mo kung may bathtub sa banyo. Gusto kong magbabad sa mainit na tubig mamayang gabi." Bruskong kinusot ni Javier ang kanyang mukha na hindi pa po natin napipirmahan ang kontrata.
Huwag po kayong gumawa ng kung ano-ano. Magiging atin din, to agad magaan na sagot ni Valerie. Nagpunta siya sa master bedroom. Darling, halika dito. Ang ganda ng kwartong ito. King-sized ang kama at may private balcony. Sa loob ng marangyang silid, humiga si Valerie sa malambot na kama. Humalakhak siya ng malakas. Isang tawa ng hungkag na tagumpay. Pakiramdam ko ako ang reyna ng Maynila, grabe dinala mo ako dito, darling. Tama talaga ang desisyon kung pakasalan ka. Nakatayo lang si Javier sa may pintuan, tinitingnan si Valerie na nagpapagulong-gulong sa kama. Ibinulsa niya ang kanyang kamay, kinuha ang cellphone at binuksan ang banking app. Ang mga numero sa screen ay nakapanlulumo. Sumasakit ang kanyang ulo. Maaari niyang tawagan ang isang matandang kaibigan para humiram ng pera o marahil ay isanlanang patago ang bahay ng kanyang ina. Mga masasamang at desperadong ideya ang nagsimulang pumasok sa kanyang isip. Para sa walang katuturang kayabangan na ito, handang gawin ni Javier ang anumang kalokohan. Samantala sa ibang silid sa parehong gusali, isang pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanilang mga kilos sa pamamagitan ng isang high-resolution na monitor. Nakaupo si Carmela sa isang komportableng upuan sa opisina, umiinom ng mainit na salabat. Sa screen malinaw na nakikita ang kanyang dating biyenan na sinusubukang buksan ang ref sa kusina ng penthouse at si Valerie na tumatalon sa kama. Tingnan mo mahal, mahina niyang sabi kay Mateo na nakatayo sa tabi niya. Akala nila sila na ang may-ari ng mundo. Hindi ba nila alam na sumasayaw sila sa bingit ng bangin? Umiling si Mateo nang makita ang asal ng dating biyenan. Tingnan mo, yung matanda itinapon ang sapatos sa bagong polish na Italian marble floor. Walang modo. Hayaan mo sila, bahagyang ngumiti si Carmela, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Hayaan mo silang lumipad ng mataas sa kanilang pantasya. 5 minuto pa. Sa loob ng 5 minuto papasok si Ginoong Morales at gigisingin sila sa kanilang matamis na panaginip. Sa monitor nakikita si Javier na kinakabahang naglalakad-lakad sa sala ng penthouse, may apurahang tinatawagan. Mahuhulaan ni Carmela na nanghihiram ng pera ang kanyang dating asawa. Sa totoo lang, medyo naaawa ako sa kanya, bulong ni Carmela. Nagsisikap ng husto para lang punan ang isang butas na tinatawag na imahe. Choice niya yan, mahal, paalala ni Mateo. Ngayon turno na natin para bigyan sila ng leksyon kung ano ang tunay na pag-aari. Sa penthouse narinig ang boses ni Valerie na tinatawag ang kanyang asawa. Javier, halika, mag-selfie tayo sa balcony. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa mga marangyang pader na malapit nang maging mga piping saksi sa pagbagsak ng kanilang orgulo. Ibinaba ni Javier ang telepono na may mukhang bigo. Tumangging magpahiram ng pera ang kanyang kaibigan. Huminga siya ng malalim, muling isinuot ang maskara ng peking ngiti at naglakad patungo sa kanyang minamahal na asawa na hinihingi ang mundo. Oo, mahal. Papunta na, sagot ni Javier habang papunta sa balkonahe, hindi namamalayan na nauubos na ang kanyang oras. Ang masakit na sandali ng katotohanan ay papalapit sa kanila bawat segundo. Sa control room kinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao nang napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa screen ng monitor na live na nagbo-broadcast mula sa penthouse. Sa screen ang ina ni Javier ay walang pakialam na naglabas ng isang bag ng chicharon mula sa kanyang malaking bag. Kumakain ito ng may gana at pagkatapos ng walang anumang pag-aalinlangan, ipinagpag ang mga mumo mula sa kanyang mga daliri sa mga siwang ng sofa na gawa sa imported na kulay cream na leather. Sobra na. To, Carmela, tingnan mo ang asal ng dati mong biyenan, ungol ni Mateo. Nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Ang sofang yan ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Espesyal nating in-order yan mula sa Italy at tinatrato lang ng babaeng yan na parang upuan sa isang karinderya. Utusan ko na ang mga security guard na paalisin sila ngayon din. Vandalism to. Sinubukang abutin ni Mateo ang intercom para makipag-ugnayan sa security room, ngunit agad siyang pinigilan ng malambot na kamay ni Carmela. Tiningnan ni Carmela ang kanyang asawa na may kalmado ngunit matatag na tingin. Kalma lang, mahal. Huwag kang padalos-dalos, malumanay niyang sabi. Kung palalayasin natin sila ngayon nang marahas, sila pa ang magiging biktima. Sasabihin nilang arogante ang may-ari ng building. Hindi natin kailangan ang ganyang klaseng murang drama. Pero Carmela, niyurakan na nila ang pagkatao mo. At ngayon dinudumihan pa nila ang bahay mo, protesta ni Mateo. Eksakto, mahal, bahagyang ngumiti si Carmela. Isang ngiti na naglalaman ng 1,000 kahulugan. Hayaan mo silang magmalaki. Hayaan mo silang maramdaman na ang sofang iyon, ang mga tanawing iyon, ang karangyaang iyon, lahat ay sa kanila. Kung gaano nila nararamdaman na pag-aari nila ito, ganoon din kalaki ang kanilang pagkagulat kapag nalaman nilang wala silang karapatan dito. Ang mental na parusa ay mas masakit kaysa sa pagpapalayas ng isang security guard. Muling tiningnan ni Carmela ang screen ng monitor.
Bukod pa riyan, pabalik na si Ginoong Lopez sa silid na iyon para maningil. Iyon ang magiging unang akto ng kanilang pagbagsak. Samantala sa penthouse, ang kapaligiran ay parang isang maliit na party. Si Valerie ay nakakuha na ng 12 ng mga larawan sa bawat sulok ng silid. Umupo siya sa tabi ng kanyang biyenan, pinapaypayan ang sarili gamit ang brochure ng apartment. Hay nay, kapag lumipat na tayo dito dapat lagi kayong bumisita. Magkakaroon tayo ng family reunion para manahimik na ang mga tita nating tsismosa kapag nakita nila ang tagumpay ni Javier, daldal ni Valerie na may mayabang na tono. Siyempre anak, proud na proud ako sa'yo. Isa kang blessing para sa aming si Javier. Hindi tulad ng isa yung Carmela na yon. Puro kamalasan lang ang dala, sagot ng biyenan habang ngumungguya ng chicharon. Hoy Javier, bakit ganyan kaputla ang mukha mo? Nasa ilalim ka naman ng aircon. Si Javier na nakatayo sa tabi ng bintana ay nagulat. Mabilis niyang pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Hindi po, Nay. Medyo nahihilo lang po ako. Siguro dahil hindi ako nag-almusal. Sa totoo lang, sumasakit ang kanyang ulo sa pag-iisip kung saan siya kukuha ng milyon-milyong piso sa loob lamang ng ilang minuto. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok muli ang marketing agent, si G. Lopez, na may hawak na credit card terminal sa isang kamay at isang makapal na folder ng mga kontrata sa kabilang kamay. Ang mukha ni G. Lopez ay mayroon pa ring magiliw na ngiti, ngunit ngayon ang kanyang tingin ay mas matalas at propesyonal. Pasensya na po sa paghihintay, Ginoong Javier, ginang Valerie magalang niyang bati. Ang magandang balita po ay available pa rin ang unit na ito at inaprubahan na ng aking manager na i-reserve ito para sa inyo ngayong araw. Ang galing, bulalas ni Valerie. Tuwang-tuwa siyang tumayo at kumapit sa braso ni Javier. Kita mo darling, kung mabuti ka, binibiyayaan ka ng buhay. Sige na darling, bayaran mo na. Hindi na ako makapaghintay na ipagyabang ang mga susi ng apartment na ito sa Instagram. Inilagay ni G. Lopez ang terminal sa ibabaw ng marmol na mesa. Ayon po sa procedure ng aming kumpanya, para ma-secure ang Royal Penthouse Unit na ito, kailangan ninyong bayaran ngayon din ang security deposit at ang unang buwan ng upa. Ang kabuuang halaga po ay 2 milyong piso. Heto po, Ginoong Javier. Ang malamig na silid na iyon ay biglang parang naging isang pugon para kay Javier. Ang halagang 2 milyong piso ay umalingaw sa kanyang ulo na parang isang hatol ng kamatayan. Tiningnan niya ang terminal na may takot sa mga mata. Dalawang. Nambadong aktutu. Nambadong aktututu. Milyong piso, ulit niya na may basag na boses. Ah, hindi po ba pwedeng bukas na lang i-transfer? Sa tingin ko, naabot ko na ang transfer limit ko para sa araw na ito. Malakas siyang siniko ni Valerie sa tadyang. Darling, huwag kang maging katawa-tawa. Mayroon kang platinum card na may napakataas na limit. Yun ang gamitin mo, napangiwi si Javier. Ang credit card na tinutukoy ni Valerie ay sa katunayan ay lumampas na sa limit nito noong nakaraang buwan nang bilhan niya ito ng isang branded na bag, ngunit hindi niya ito maaaring aminin sa harap ng mga taga-marketing at lalo na sa harap ng kanyang ina. Oo. Sandali. Nanginginig ang mga kamay na hinalughog ni Javier ang kanyang wallet. Inilabas niya ang isang itim na credit card. Sa loob-loob niya, nagdarasal siya na magkaroon ng himala sa sistema ng bangko at maaprubahan ang transaksyon. Kinuha ni G. Lopez ang card at ipinasok ito sa terminal. Ang mga daliri ni G. Lopez ay sumayaw sa mga numero, in-enter ang halaga at pagkatapos ay inabot ang terminal kay Javier. Pakilagay po ang inyong PIN. Nag-aalangang inilagay ni Javier ang 6 na numero. Ang mga segundong paghihintay niya sa resibo ay parang mga oras. Beep! Ang screen ng terminal ay umilaw ng pula. Nagpakita ito ng isang maikli ngunit nakamamatay na mensahe, transaction denied. Paumanhin po, sir. Na-deny po ang transaksyon, sabi ni G. Lopez sa neutral na tono. Napasimangot si Valerie sa inis. Pero bakit na-deny darling? Baka naman nagkamali ka ng PIN dahil sa kaba. Siguradong marumi lang ang chip, kinakabahang dahilan ni Javier. Ginoong Lopez, pakisubukang muli, pakiusap. Sinubukan muli ni G. Lopez. Pareho lang ang resulta. Transaction denied. Nagsimula nang mawalan ng pasensya ang biyenan. Hay nako Javier, magbayad ka na lang gamit ang ibang card. Huwag mo akong nerbiyusin. Paanong hindi dadaan ang card ng isang negosyante? Ang mukha ni Javier ay pula na ngayon sa hiya. Inilabas niya ang isang debit card mula sa ibang bangko. Ito ang kanyang pangunahing account kung saan wala siyang kahit alaban pitu an-huntu. Alam niyang hindi ito gagana, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-aksaya ng oras. Subukan ninyo po ito, sabi niya nang walang lakas. Ipinasok ni G. Lopez ang card.
Inilagay ni Javier ang pin at muli isang matinis na tunog ang lumabas sa terminal. Beep beep. Insufficient funds. Sa pagkakataong ito, hindi na ngumingiti si Guy Lopez. Tiningnan niya si Javier ng may pagdududa. Paumanhin po Ginoong Javier, wala pong sapat na pondo ang card na ito para sa transaksyong ito. Mayroon po ba kayong ibang card o mas gugustuhin ninyong i-cancel ang reservation? Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Namula ang kanyang mukha sa hiya at galit. I cancel. Anong pinagsasabi mo? Javier, may balak ka ba talagang upahan ako ng apartment? Bakit walang gumaganang card? Sinasadya mo ba to para hindi tayo makatira dito? Hindi ganun mahal. Siguradong down lang ang system ng bangko, dahilan ni Javier. Ang kanyang boses ay lalong humihina. Ginoong Lopez, sigurado po akong may pera. Siguradong may error lang sa network. Maaari po akong maghintay ng 5 minuto pa sir, matatag na sabi ni G. Lopez. Naging malamig ang kanyang tono. Ngunit kung hindi po maisasagawa ang pagbabayad, ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo na kailangan ninyong lisanin ang unit. Mayroon po kaming nakaschedule na pagbisita ng isa pang VVIP client sa lalong madaling panahon. At sino naman yung VVIP client na yan, tanong ng BNN nang may paghamak. Hindi ba kami VIP mayaman ng anak ko? Sa control room ngumiti si Carmela nang may kasiyahan nang makita ang ekspresyon ng panik sa mukha ni Javier. Dumating na ang oras mahal, sabi niya, tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit kay Mateo. Nagawa na ni Ginoong Lopez ang kanyang bahagi. Ngayon turno na ng may-ari ng gusali na pumasok sa eksena para ayusin ang gulong ito. Tumango si Mateo at inayos ang kanyang Amerikana. Tara na. Hindi na ako makapaghintay na makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nila kung sino ang VVIP client at ang may-ari ng lugar na ito. Lumabas sina Carmela at Mateo sa control room. Ang kanilang mga yapak ay matatag habang papunta sila sa penthouse, hindi para magalit o sumigaw kundi para bigyan sina Javier at ang kanyang pamilya ng isang leksyon sa pagpapakumbaba na yayanig sa pundasyon ng kanilang kayabangan. Ang tunay na bagyo ay malapit nang magsimula. Ang kapaligiran sa penthouse na sa simula ay puno ng paghanga at pekeng pag-asa ay naging isang maliit na impyerno para kay Javier. Ang beep ng terminal na nag-aanunsyo ng kanyang bigong transaksyon ay parang martilyo ng isang hukom, hinahatulan ng kamatayan ang kanyang pride. Malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang sentido, binabasa ang kwelyo ng kanyang mamahaling damit na ngayon ay parang isang lubid sa kanyang leeg. Javier, huwag kang tumayo diyan na parang estatwa, gumawa ka ng paraan. Ang matinis na sigaw ni Valerie ang bumasag sa tensyonadong katahimikan. Galit niyang tinatapik ang marmol na sahig gamit ang kanyang takong. Nakakahiya. Paanong nangyari na ang credit card ng isang negosyante ay walang pondo? Sinasadya mo to para ipahiya ako sa harap ng sales talker na to, di ba? Bumuntong hininga si G. Lopez nang marinig ang sales talker, ngunit pinanatili niya ang kanyang profesional na ngiti na ngayon ay parang yelo. Paumanhin po ma'am, sumusunod lang po ako sa procedure. Kung bigo po ang pagbabayad, hindi ko po maaaring i-reserve ang unit. Ang biyenan na hindi matiis na makita ang kanyang ipinagmamalaking anak na nako-corner ay agad na lumapit at tinuro ang mukha ni G. Lopez gamit ang isang daliring pinalamutian ng mga gintong singsing. Hoy, bata, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Huwag mong ipahiwatig na walang laman ang card ng anak ko. Baka yung makina ninyo ang sira o bulok ang internet sa building na to. Ang anak ko ay milyonaryo. Malamang nasa time deposit ang pera niya at hindi niya basta-basta mailalabas. Ngayon, ano bang alam mo sa pera ng mayayaman? Mabilis na tumango si Javier, kumakapit sa walang katuturang dahilan ng kanyang ina na para bang ito ay isang salbabida. Opo, Ginoong Lopez. Karamihan po ng pondo ko ay nasa mga long-term deposit at stocks sa ibang bansa. Nakalimutan ko lang pong i-transfer sa aking current account ngayon. Ganito na lang po. Bigyan niyo ako ng isang oras. Tatawagan ko ang aking financial advisor para mag-process ng manual transfer. Umiling si G. Lopez ng may katatagan. Paumanhin po Ginoong Javier, tapos na po ang inyong oras. Ang aming sistema po ay real-time. Kung hindi po makumpirma ang bayad ngayon, automatikong mapupunta ang unit sa susunod na nasa waiting list. Kinuha ni G. Lopez ang walkie-talkie sa kanyang sinturon, handang tumawag sa security. At tulad po ng sinabi ko kanina, isang VVIP guest po ang paparating. Nakikiusap po akong makipagtulungan at lisanin na ang lugar. Ang salitang lisanin ay nagpasabog sa emosyon ni Valerie. Kinuha niya ang brochure ng apartment na nasa ibabaw ng mesa at ibinato ito sa mukha ni G. Lopez. Ang makapal na papel ay dumaplis sa pisngi ng agent at nagkalat sa sahig. How dare you, paalisin ako, sigaw niya ng histerikal. Ang kanyang magandang mukha ngayon ay nabaluktot sa galit, ay nakakatakot. Hindi mo kilala kung sino ang asawa ko. Hindi mo kilala kung sino ako.
Yang buwisit na pride mo bibilhin ko yan ng pera. Tawagin mo ang boss mo ngayon din. Magrereklamo ako. Sisiguraduhin kung matatanggal ka sa trabaho ngayon din. Dahil sa pag-insulto sa isang future tenant ng penthouse. Namatay sa hiya si Javier. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang asawa sa pamamagitan ng paghila sa braso nito. Mahal, kumalma ka. Huwag kang sumigaw. Pag-usapan natin ng maayos. Bitawan mo ako, sigaw ni Valerie marahas na iwinaksi ang kamay ni Javier. Duwag ka. Nakatayo ka lang dyan habang iniinsulto ang asawa mo. Dapat sinampal mo siya. Tawagan mo ang mga kaibigan mong may mataas na posisyon. Sabihin mong inaapi tayo dito. Lalong lumalala ang gulo. Sumali na rin sa sigawan ang biyenan, inaakusahan si G. Lopez na binigyan sila ng sirang terminal para lokohin sila. Naipit si Javier sa pagitan ng dalawang babaeng humihiling na ipagtanggol niya sila habang walang laman ang kanyang wallet. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Ang imahe ng kalmado at masunuring si Carmela ay biglang pumasok sa kanyang isip, isang malupit na kaibahan sa galit ni Valerie. Sakto nang pipindutin na ni G. Lopez ang call button ng kanyang walkie-talkie, bumukas ng maluwag ang pangunahing pinto ng penthouse. Anong kaguluhan ito? Isang malalim, autoritatibo at malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid, agad na nagpatahimik sa mga sigaw ni Valerie at sa mga reklamo ng biyenan. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may suot na mamahaling kulay abong suit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras. Sa kanyang kaliwang dibdib ay may isang nameplate na may pangalang Ginoong Morales, General Director. Sa likod niya, dalawang matipunong security guard ang naghihintay na nakakrus ang mga kamay sa likod. Si G. Lopez na guminhawa ay agad na yumuko bilang tanda ng paggalang. Magandang hapon po, Director. Pasensya na po sa gulo. Ang mga kliyenteng ito po ay tumatangging umalis kahit na ilang beses nang na-reject ang kanilang mga card at sila po ay naninigaw. Tinitigan ni G. Morales sina Javier, Valerie at ang biyenan isa-isa. Ang kanyang tingin ay parang X-ray. Kayang makita ang laman ng kanilang mga wallet at ang kanilang nasirang pride. So sila pala ang mga bisitang gumagawa ng problema sa ating gusali, malamig niyang tanong. Sa halip na matakot na karamdam si Valerie ng bagong pag-asa. Mali ang kanyang akala na si G. Morales ay dumating para ipagtanggol sila bilang mga consumer. Agad siyang nagpakita ng ekspresyon ng biktima kahit na ang kanyang tono ay mayabang pa rin. Ayan, sa wakas dumating na ang hepe, Ginoong Direktor, dapat turuan nyo ng maayos ang mga empleyado ninyo, reklamo ni Valerie, tinuturo si G. Lopez. Pinapaalis kami dahil lang sa isang simpleng technical problem sa bangko. Mga taong may pera kami, Ginoong Direktor. Ang asawa ko ay isang successful na negosyante. Uupahan sana namin ang unit na ito ng 1 taon cash, pero napakapangit ng serbisyo ninyo. Marami akong kilalang abogado. Maaari kong idemanda ang building na ito. Sumingit din ang biyenan. Tama yan, Ginoong Direktor. Dapat nyo kaming bayaran ng danyos. Hindi man lang kami inalok ng welcome drink at panay ang singil sa amin na para bang mga pulubi kami. Ang anak kong si Javier ay naliligo sa pera. Hindi natinag si G. Morales. Dahan-dahan siyang lumapit sa marmol na mesa, pinulot ang brochure na ibinato ni Valerie sa mukha ni G. Lopez at pinunasan ito ng panyo na para bang ang brochure ay kakatapos lang dumikit sa isang bagay na kasuklam-suklam. Mga ginoo at ginang, ang boses ni G. Morales ay mahina ngunit puno ng diin. Sa gusaling ito, ang respeto ay hindi nabibili sa sigaw kundi sa magandang asal. Sa aming sistema, nakatala na ang card ni Ginoong Javier ay na-reject dahil sa insufficient funds. Hindi iyon technical problem, iyon ay isang financial fact. Naging kulay abo ang mukha ni Javier. Nanlambot ang kanyang mga binti nang marinig ang katotohanan iyon na ipinahayag ng malakas sa harap ng mga estranghero. At tungkol naman sa mga demanda, patuloy ni G. Morales, direktang tinitingnan ang mga mata ni Valerie. Mayroon po kaming kumpletong CCTV recording ng pagbato ninyo ng brochure sa aking empleyado. Maaari po itong ituring na assault at physical injury. Gusto niyo po bang kami ang maunang magsampa ng kaso? Natulala si Valerie. Ang kanyang bibig na kanina lang ay walang tigil sa pag-insulto ay ngayon ay mahigpit na nakasara. Ang kanyang kayabangan ay agad na nawala. Pero nanginginig na sabi ng biyenan. Mga kliyente kami. Ang mga kliyente ay mga taong imbitado o may kakayahang magbayad, ginang matatag na putol ni G. Morales. Ngayon, pakiusap, lisanin na ninyo ang lugar na ito. Ang may-ari ng gusaling ito at ng penthouse na ito ay kararating lang sa pinto. Nais niyang magsagawa ng isang surprise inspection at ayaw na ayaw niyang makakita ng basura o mas tamang sabihing mga taong hindi autorisado sa loob ng kanyang pribadong ari-arian. Ang may-ari mahinang ulit ni Javier. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ginoong Direktor,
Pwede ko po bang kausapin ang may-ari? Baka business partner ko siya. Marami akong kilalang negosyante sa real estate. Sabihin niyo po ang pangalan ko, Javier. Malay niyo bigyan niya ako ng pabor. Naging masigla rin si Valerie. Oo nga, siguradong may kakilala si Javier. Ang liit lang ng mundo ng mga mayayaman. Papasukin niyo na siya, Ginoong Direktor. Mag-usap kami sa aming level. Tingnan natin kung hindi pa kayo pagalitan ng boss ninyo dahil sa pagpapalaya sa isang kaibigan. Tiningnan ni G. Morales si Javier na may hindi maipaliwanag na ekspresyon, isang halo ng awa at pagkasuklam. Bahagyang kumurba ang gilid ng kanyang mga labi sa isang misteryosong ngiti. Napakaswerte ninyo, sabi ni G. Morales. Kilalang kilala niya si Ginoong Javier at maging ang kanyang pamilya. Kumabog ng malakas ang puso ni Javier. Sino kaya yun, naisip niya? Ang presidente ng Bangko X o ang direktor ng Grupo Y, baka isang dating kasosyo ng tatay ko. Sige na, papasukin niyo na siya, utos ni Valerie na naiinip, naniniwalang nanalo na siya sa laban. Ano pang hinihintay ninyo? Lihim na tumango si G. Morales sa security guard na nasa tabi ng pinto. Buksan ninyo ang pinto ng maluwag. Salubungin ang may-ari ng The Pinnacle Tower. Bumukas ng buo ang malaking double door. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-project ng mga anino ng dalawang figura na nakatayo ng may autoridad sa may pintuan. Narinig ang tunog ng sapatos ng lalaki na may makapal na suwelas kasabay ng alingaunggaw ng mabagal ngunit matatag na mga takong. Pinaningkitan ni Javier ang kanyang mga mata, sinusubukang makita ang mukha ng kanyang inaasahang tagapagligtas. Ngunit sa sandaling pumasok ang figura sa liwanag ng silid, ang mga pag-asa ni Javier ay nadurog. Tuluyan nang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nandoon si Carmela, hindi ang mapagkumbabang Carmela, hindi ang mahinang Carmela. Ito ay isang kahangahangang Carmela na may taas noong tindig na nagpapakita ng isang aura ng absolutong kapangyarihan. Sa kanyang tabi bilang isang tapat na tagapagtanggol ay si Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Para bang lalabas na ang mga ito sa kanyang mga socket. Ikaw, sigaw niya sa gulat. Ang kanyang nanginginig na daliri ay tumuro kay Carmela. Anong ginagawa mo dito? Nag-apply ka ba bilang katulong? Agad siyang pinutol ni G. Morales sa isang malakas at umaalingaw-ngaw na boses. Ipinakilala niya ang kanyang panauhin nang may malalim na paggalang. Presidenta Carmela. Director Mateo. Maligayang pagdating. Ang lahat ng staff ay naghihintay sa inyong mga utos. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang agad na bumalot sa silid. Tila huminto ang oras. Nakanganga si Valerie. Natigilan ang biyenan na may hawak na chicharon at naramdaman ni Javier na parang gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, nilalamon siya ng buo. Ang bumasag sa katahimikan ng penthouse ay hindi isang pagsabog kundi ang matinis pilit at malakas na tawa ni Valerie. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan, humahalakhak hanggang sa maluha na parabang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Tinuro niya si G. Morales at pagkatapos gamit ang nanginginig pa ring daliri si Carmela. Ay sakit ng tiyan ko. Ang gagaling niyong umarte. Deserve niyo ng FAMAS Award, bulalas niya sa pagitan ng pilit na pagtawa. Tiningnan niya si Carmela ng may panghahamak. Hoy kawawang biyuda, magkano ang binayad mo sa matandang to para sabihing sayo ang building na to 1,000 o isang Jollibee meal? Grabe, ang effort mong magpa-impress sa akin ay nakakaawa. Ang biyenan na kanina'y gulat ay nahawa sa bulag na kumpiyansa ni Valerie. Ang kanyang tensyonadong mukha ay nag-relax, bumalik sa kanyang karaniwang ekspresyon ng paghamak. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa harap ng kanyang mukha. At naniwala pa ako, muntik na akong atakihin sa puso. Tama si Valerie. Paanong magkakaroon ng ganito kalaking building ang isang nobody na tulad ni Carmela? Dati umuutang pa yan para makabili ng bigas. Magmamay-ari ng luxury apartment. Carmela, gumising ka anak. Tigilan mo na ang pantasya mo. Ngunit hindi tumatawa si Javier. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa singsing na diamante sa daliri ni Carmela, sa tunay na leather na briefcase na hawak ni Mateo at sa aura ng autoridad na hindi maaaring peke ni numan. Kilalang kilala ni Javier si Carmela. Alam niyang hindi ito magaling magsinungaling. At ang pinakakinatatakutan ni Javier ay ang tunay na pagpapasakop na ipinapakita ni G. Morales at G. Lopez kay Carmela. Hindi ito pag-arte, ito ay purong respeto ng isang nasasakupan sa kanyang nakatataas. Valerie, nay tumahimik na po kayo, pakiusap, hirap na bulong ni Javier na parabang nalulunod. Bakit tayo tatahimik? Ibubunyag natin ang impostorang ito, naglakas loob si Valerie. Lumapit siya kay Carmela na may taas noong tindig. Hoy Carmela, bakit hindi ka nagsasalita? Nahihiya ka ba na nahuli ka sa iyong kasinungalingan? Aminin mo na. Siguradong janitress ka lang dito at ninakaw mo ang mga susi ng boss mo para magyabang. O baka naman kabit ka ng matandang may-ari ng building na ito.
Magsasalita na sana si G. Morales para sawayin si Valerie sa kanyang kawalang galang ngunit itinaas ni Carmela ang isang kamay sininyasan ang kanyang direktor na manatiling kalmado. Hindi umatras si Carmela. Nandipungtian sa lang ang salandapan ba? Tinitigan niya si Valerie ng diretso sa mga mata. Isang tingin na napakalmado ngunit napakatalas na tila tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan ngumiti si Carmela. Hindi isang magiliw na ngiti kundi isang ngiti ng habag. Sige lang Valerie, sabi ni Carmela sa mahinang boses na malinaw na umalingawgaw sa silid. Ilabas mo lahat ng basura na nasa maliit mong isipan. Habang mas marami kang sinasabi mas lalo mong inilalantad ang sarili mo bilang ang nag-iisang bastos sa silid na ito. Inalis ni Carmela ang kanyang tingin na parabang hindi nakarapat dapat pansinin si Valerie. Nilagpasan niya ito at kalmadong naglakad patungo sa sofa kung saan umupo kanina ang biyenan para kumain ng chicharon. Ipinadausdus ni Carmela ang dulo ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng leather na sofa at nakita ang mga nagkalat na mumo. Ginoong Morales, tawag ni Carmela nang hindi lumilingon. Opo, Presidenta, mabilis na sagot ni G. Morales. Ang Chesterfield sofa na ito na imported mula sa Italy ay nadumihan ng mga mumo ng murang pagkain, malamig na sabi ni Carmela. Isulat mo palitan agad ang sofang ito ng bago o i-donate na lang. Ayoko sa penthouse ko ng isang bagay na inupuan ng mga taong walang modo, para itong isang kidlat. Ang salitang iyon ay direktang tumama sa dibdib ng biyanan. Namula ang mukha ng matanda sa hiya at galit. Tingnan mo kung paano magsalita. Tinatawag mo akong marumi. Dati mo akong biyenan. Dapat halikan mo ang mga kamay ko sa halip na insultuhin ako. Dating biyenan. Dahan-dahang lumingon si Carmela. Itinaas niya ang isang kilay. Paumanhin, pero kung hindi ako nagkakamali 5 taon na ang nakalipas, sinabi ninyo mismo sa akin na wala na akong halaga at huwag nang tumuntong muli sa bahay ninyo. Sa anong dahilan ko dapat igalang ang isang trespasser na nagdudumi sa aking ari-arian? Si Valerie, na nakakaramdam na binaliwala, ay sumigaw muli. Hoy, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Nasaan ang pruweba na sayo ang building na to? Nasaan isa ka lang daldalera? Si Mateo na nanatili sa tabi ng kanyang asawa ay sa wakas binuksan ang maliit na briefcase na dala niya. Naglabas siya ng isang makapal na folder ng mga dokumento na may kulay asul na takip at gintong logo at ibinato ito sa marmol na mesa sa harap ni Javier. Thud. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ay nagpagulat kay Javier. Buksan mo, Javier, matatag na utos ni Mateo. Kailangan ng asawa mo ng pruweba. Basahin mo ng malakas para matuto siyang basahin ang katotohanan. Nanginginig ng husto ang mga kamay ni Javier habang inaabot ang mga dokumento. Basa ang kanyang mga palad sa malamig na pawis. Inilipat niya ang unang pahina. Ito ay isang titulo mula sa Registry of Deeds at isang public deed sa pangalan ni Carmela, hindi lang ng isang unit. Kalakip nito ang Certificate of Ownership ng korporasyon na namamahala sa buong The Pinnacle Tower. Nanlaki ang mga mata ni Javier at naputol ang kanyang hininga. Ang mga letra sa papel ay tila sumasayaw. Kinukutya ang kanyang katangahan. Paano? Paanong nangyari? Tuunggol ni Javier sa mahinang boses. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Hindi niya kayang suportahan ang sarili niyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Inagaw ni Valerie ang mga dokumento mula sa mga kamay ng kanyang asawa. Anong nangyayari, darling? Bakit ka nanlumo? Binasa niya ang nakasulat at ang kanyang mga mata ay naging perpektong bilog. Pabalik-balik niyang inilipat ang mga pahina, naghahanap ng malinang bakas ng pamemeke. Ngunit lahat ay tunay. Ang selyo ng notaryo, ang pirma ng registrar at ang pangalan ni Carmela bilang solong namamahala. Peke ito, pinfake mo ang titulo, histerikal na akusa ni Valerie, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng maging desperado. Imposible. Ang isang pulubing tulad mo ay hindi maaaring magkaroon ng lahat ng ito. Kahit si Javier na nagtrabaho hanggang sa halos mamatay ay hindi ito kayang bilhin. Paano mo ito magagawa? Lumapit si Carmela sa kanilang tatlo na ngayon ay mukhang kaawa-awa. Ang kanyang mga hakbang ay elegante ngunit may banta. Umiikot ang mundo, Valerie. Javier, malumanay ngunit matalas na sabi ni Carmela. Dati itinapon ninyo ako na parang basura dahil wala akong pera. Tinawag ninyo akong pabigat. Sinabi ninyong hindi ako ka-level ninyo. Ibinuka ni Carmela ang kanyang mga braso, ipinapakita ang karangyaan ng penthouse na nakapaligid sa kanya. Ngayon ako ang may-ari ng gusaling pinapangarap ninyo, ang mismong lugar na ipinagyayabang ninyo sa social media na parabang sa inyo. At kayo, nandito kayo bilang mga bigong tenant na hindi makapagbayad ng security deposit, may denied na credit card, insufficient funds, at ang pinakamasamang ugali. Yumuko ng malalim si Javier. Nagsimulang mamuo ang mga luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang kanyang hiya ay hindi na matagalan. Nais niyang lamunin siya ng lupa.
Napagtanto niya na ang babaeng kanyang hinamak at iniwan para sa gastadorang si Valerie ay sa katunayan isang babaeng kayang sakupin ang mundo. Ang biyenan nang makita ang tunay na pruweba ay agad na nagbago ng ugali. Lumabas ang kanyang pagiging sipsip. Lumapit siya kay Carmela na may maamong mukha at sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Carmela, anak ko, sabi ng biyenan sa isang pekeng matamis na boses. Mahal, biro lang yung kanina. Alam kong magtatagumpay ka. Ang mga dasal ko ay laging para sa'yo. Ay, napaka-proud ko na ang aking manugang ay naging isang dakilang presidenta. Inalis ni Carmela ang kanyang kamay bago pa siya mahawakan ng biyenan na parabang iniiwasan ang isang bagay na marumi. Ang kanyang tingin ay nagyelo. Tigilan na po ninyo ang drama. Sold out na po ang tiket para sa palabas na yan, matatag na tanggi ni Carmela. Si Valerie nang makitang nanunuyo ang kanyang biyenan ay lalong nakaramdam ng pagkakasakal. Ang kanyang malaking pride ay pumipigil sa kanya na aminin ang pagkatalo. Itinapon niya ang titulo sa sahig. Ha, siguradong nakuha mo yan sa kulam o sa maruming pera, bulag niyang sigaw. Javier, umalis na tayo, ayoko nang manatili pa sa lugar na ito, amoy kahirapan ng espiritu. Sandali, pinigilan sila ni Mateo nang sinubukan ni Javier na tumayo ng may kahirapan. Tiningnan ni Mateo si Javier ng matalim. Maaari kayong umalis. Pagkatapos ayusin ang isang bagay. Ano na naman ngayon, sabi ni Valerie. Pumasok kayo ng walang pahintulot sa isang pribadong ari-arian. Gumawa kayo ng gulo. Dinumihan ninyo ang lugar at inatake ninyo ng berbal ang aking empleyado, kalmadong paliwanag ni Mateo. Ginoong Morales, kalkulahin ang material at moral na pinsala na ginawa nila ngayon. Isama ang gastos sa paglilinis ng sofa at ang bayad sa psychologist para kay Ginoong Lopez dahil sa tama ng brochure. Mabilis na tumango si G. Morales. Naiintindihan ko po, Direktor. Tinatayang aabot sa 25,000 piso ang danyos. Ano, bulalas? Ng biyenan. 1225. Magnanakaw. Umupo lang kami. Sandali. Magbabayad kayo o tatawag kami ng pulis para sa trespassing at damage to property, malamig na banta ni Mateo. Pumili kayo. Magbabayad ng multa at tahimik na aalis o aalis na may escort ng pulis at lalabas sa balita bilang pamilyang gumawa ng iskandalo sa isang luxury apartment dahil sa kawalan ng pera. Ang banta ng balita at pulisya ay agad na nagpahupa sa sigasig ni Valerie. Siya ay isang taong mayabang na labis na nag-aalala sa kanyang imahe sa social media. Kung magiging viral siya dahil sa pagpapalayas ng pulis tapos na ang kanyang social life, Javier. Darling, bayaran mo na, nanginginig na sabi ni Valerie. Niyugyog ang balikat ni Javier na nakatayo pa ring walang lakas. Pulis. Hindi nakakahiya, darling. Darling, cheeses and haps, kung mi magaling inaling ang tataps, kung mi magaling ang tataps. Tiningnan ni Javier ang kanyang asawa na may blankong mga mata. Pero saan ako kukuha ng pera, Valerie? Walang laman ang mga card ko. Sa eksaktong sandaling iyon sa harap ng kanyang dating asawa, naramdaman ni Javier na narating na niya ang pinakamababang punto bilang isang lalaki. Hindi siya makapagprotekta, hindi siya makapagbayad at wala na siyang natitirang kahit katiting na pride. Pinanood ni Carmela ang eksena ng walang labis na kasiyahan, tanging isang malalim na pag-unawa na ang karma ay hindi kailangang hanapin. Ito mismo ang hahanap ng daan. Ang kapaligiran sa marangyang penthouse ay mas malamig at mas nakakatakot pa ngayon kaysa sa isang morgue. Ang pag-amin ni Javier na walang laman ang kanyang mga card at wala siyang kahit isang sentimo para bayaran ang 125,000 na multa ay lumutang sa hangin na parang isang makapal at itim na ulap. Walang laman, ulit ni Valerie na may nanginginig na boses. Ang kanyang mukha na kanina'y pula sa galit ay ngayon ay maputla. Tiningnan niya ang kanyang asawa ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin, darling? Huwag kang magbiro sa ganitong sitwasyon. Negosyante ka, may kotse ka, may negosyo. Paanong nangyaring wala kang kahit 12252 sen? Lalong yumuko si Javier. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak na para bang pasan niya ang daigdig. Hindi siya nangangahas na tumingin sa mga mata ng kanyang asawa at lalo na sa mga mata ni Carmela na kalmadong nakatayo sa harap niya. Bagsak na ang negosyo, Valerie, bulong ni Javier na may basag na boses. Halos hindi siya marinig. Ang kotse. Isinanla ko noong nakaraang buwan para mabili. Yung Hermes bag na gusto mo. Ang mga credit card. Maxed out na lahat sa pagbabayad ng mga dues mo sa social club. Wala na akong anuman. Ano, sabay na bulalas ni na Valerie at ng biyenan. Agad na hinablot ni Valerie ang kanyang bag at kinakabahang hinalughog ang loob para kunin ang cellphone ni Javier. Marahas niyang inutusan itong i-unlock ang screen. Buksan mo, titingnan ko ang banking app mo ngayon din, sigaw niya ng hysterical. Gamit ang nanginginig na mga daliri, masunuring binuksan ni Javier ang app sa cellphone. Inagaw ni Valerie ang telepono at tinitigan ang screen. Ang numerong lumitaw ay hindi milyon, hindi daan-daang libo ni hindi libo.
Balanse R7,500 daan. At sa ilalim isang notification ng overdue payment para sa isang online loan na AYR 100000 na due na ngayon. Sinungaling bulong ni Valerie nawawalan ng lakas sa mga kamay. Nahulog ang mamahaling telepono mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa marmol na sahig na may matinis na tunog. Nagkabitak-bitak ang screen tulad ng puso ni Valerie sa sandaling iyon. Niloloko mo ako sa lahat ng panahong ito. Sabi mo mayaman ka, isang successful na negosyante, pero isa ka lang palang pulubi. Ang biyenan na nanonood ay nagsimula na ring maging histerikal. Niyugyug niya si Javier. Niyugyug niya si Javier. Javier, sabihin mong hindi totoo. Paanong naubos ang pera mo para lang sa babaeng to? Nasaan ang mga ipon ko na ipinahiram ko sa iyo para sa negosyo? Huwag mong sabihin ginastos mo na rin. Tanging tahimik na pag-iyak ang nagawa ni Javier. Ito ang mga luha ng isang lalaking ang pride ay nadurog sa harap ng babaeng kanyang iniwan si Carmela at ng babaeng kanyang sinamba si Valerie. Patawad, Nay. Patawarin mo ako, Valerie. Gusto ko lang kayong pasayahin. Akala ko kapag marangya ang buhay natin suswertehin tayo, pero nagkamali ako. Nagkamali ka, si Raulo, kasigaw ni Valerie, nawawala sa sarili. Pinaghahampas niya ito sa dibdib gamit ang kanyang bag. Manloloko? Walang kwentang lalaki. Kung alam ko lang to, hindi sana ako nagpakasal sa'yo. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi ako. Ang eksena ay tunay na kabalintunaan. Ang pamilya na 5 minuto pa lang ang nakalipas ay mayabang na nagpapakita ng pekeng yaman, ngayon ay nag-aatake at nagsisisihan dahil sa pera. Pinanood ni Carmela ang drama ng kanilang pagbagsak na may blankong ekspresyon. Walang saya sa kanyang puso, tanging isang malalim na pakikiramay. Sa huli, sina Javier at ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa isang impyernong sila mismo ang lumikha, isang impyernong tinatawag na imahe. Tama na. Ang boses ni Carmela ang pumutol sa gulo. Ito ay kalmado ngunit matatag. Huminto sa paghampas si Valerie. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ang mga luha ay nagpakalat sa kanyang makapal na makeup na nag-iwan sa kanya ng isang nakakaawang itsura, parang isang payaso sa ilalim ng ulan. Lumapit si Carmela sa kanila. Tingnan ninyo ang 25,000 na para sa akin ay barya lang ay kayang sirain ang pagkakasundo ng inyong pamilya sa loob lamang ng ilang segundo. Nakakaawa talaga. Lumingon si Carmela kay Mateo. Mahal, i-cancel mo na ang claim para sa danyos. Kumunot ang noo ni Mateo. Pero Carmela, sila. I-cancel mo na, malumanay, ngunit matatag na putol ni Carmela. Ang paniningil ng pera sa isang taong hindi alam kung saan kukuha ng makakain bukas ay parang panginikil sa isang pulubi. Ayoko ng pera nila. Ang pera nila ay hindi nagdadala ng swerte. Ang ekspresyong pangingikil sa isang pulubi ay tumama sa mukha ni Javier ng mas malakas pa kaysa sa anumang sampal. Pakiramdam niya ay binalatan siya ng buhay. Ang dating asawa na kanyang hinamak dahil sa kahirapan ay ngayon ay naaawa sa kanya, itinuturing siyang hindi mas mabuti sa isang pulubi. Muling tiningnan ni Carmela si Javier. Ingatan mo ang natitirang 11,500 sa account mo, Javier. Gamitin mo yan para sa taxi pa uwi. Ang inupahan ninyong sasakyan sa ibaba ay siguradong may mga pending payment din, di ba? Tumango ng matigas si Javier. Nag-aapoy sa matinding hiya ang kanyang mukha. Pinapatawad ko na kayo sa 125 bilimang na multa, patuloy ni Carmela. Ang kanyang boses ay maringal na umalingaw sa malawak na espasyo. Pero may isang kondisyon. Ang biyenan na umiiyak ay agad na nag-angat ng ulo. Kumislap ang pag-asa sa kanyang mga mata. Isang kondisyon. Anong kondisyon? Carmela, kung hindi pera gagawin ko ang lahat. Bahagyang ngumiti si Carmela, isang ngiti na nagdulot ng kilabot kay Valerie. Hindi kayo maaaring lumabas sa pangunahing pinto o gamitin ang VIP elevator, sabi ni Carmela, itinuturo ang isang pinto sa likod malapit sa kusina. Kailangan ninyong lumabas sa service elevator at sa emergency exit sa likod. Iyon ang tamang daan para sa mga dumating na may suot na maskara ng kasinungalingan at aalis na dala ang kabiguan. Ang service elevator, nanlaki ang mga mata ni Valerie. Ang elevator na ginagamit ng mga basurero at construction worker. Hindi isa akong influencer. Hindi ako dadaan sa ganoong karuming lugar. Kung ayaw ninyo, bahala kayo, sabi ni Mateo nang walang pakialam. Inilabas ang kanyang telepono. Kung ganoon ang opsyon na pulis at pagiging viral ay nandyan pa rin. Isang pindot ko lang at sa loob ng 10 minuto magtitipon ang media sa lobby para hintayin ang pag-aresto sa isang manlolokong influencer at sa kanyang bangkaroteng asawa. Agad na namutla ang mukha ni Valerie. Ang pagiging label na manloloko at maging viral ay isang bagay na mas kinatatakutan niya kaysa sa kamatayan. Hindi. Hindi, huwag kang tumawag ng pulis, sigaw niya sa takot. Lumingon siya kay Javier na may tingin ng paghamak. Tara na. Hindi pa tapos ang problema natin.
Pag-uwi natin lagot ka sa akin. Sumenya si G. Morales kay G. Lopez. Ginoong Lopez ihatid sila sa pinto sa likod. Tiyaking lalabas sila ng gusali sa gilid na pinto na papunta sa tapunan ng basura ng walang hinto kahit saan. Naiintindihan ko po Director matatag na sagot ni G. Lopez. May kakaibang kasiyahan sa kanyang mukha habang ginagabayan ang mga taong nang insulto sa kanya kanina lang. Nanginginig ang mga tuhod na tumayo si Javier. Sinubukan niyang tingnan si Carmela sa huling pagkakataon umaasang makahanap ng anumang bahid ng kanilang dating pagmamahalan. Carmela ako. Umalis na kayo Javier putol ni Carmela nang hindi lumilingon. Tinalikuran niya ito at lumapit sa malaking bintana. Huwag ninyong dungisan ang magandang tanawin ngayon ng inyong mukhang puno ng huling pagsisisi. Sa nag-aalangang mga hakbang at nakayukong ulo sina Javier Valerie at ang biyenan ay dinala sa marangyang kusina patungo sa isang bakal na pinto sa isang sulok. Ito ang pinto na papunta sa maalinsangang service elevator at sa madilim na emergency exit. Nang bumukas ang bakal na pinto, isang masamang amoy mula sa basura ng gusali na hindi pa napoproseso ang direktang sumalubong sa matangos na ilong ni Valerie. Yak kadiri reklamo niya tinatakpan ang kanyang ilong. Lakad matatag na sigaw ni G. Lopez. Wala nang mga magiliw ng ngiti. Nagsara ang bakal na pinto sa likod nila na may malakas na tunog na para bang isinasara nito magpakailanman ang isang pahina sa nakaraan ni Carmela. Ngayon sa penthouse na muling naging kalmado lumapit si Mateo sa kanyang asawa na nakatayo pa ring nakatingin sa kalangitan ng Maynila. Masyado kang mabait Carmela. Pinakawalan mo sila nang hindi man lang nagbabayad ng multa, sabi ni Mateo inakbayan ang kanyang asawa. Ngumiti si Carmela. Sa pagkakataong ito isang ngiti ng tunay na ginhawa. Ang parusang pinansyal ay magdudulot lang sa kanila ng mas maraming pisikal na sakit mahal. Ngunit ang pag-uwi nila nadala ang hiya ang mga akusasyon sa isa't isa at ang kaalaman na nawalan sila ng isang diamante para sa isang bato iyan ay isang mental na pagpapahirap na hahabol sa kanila habang buhay. At iyon ay mas masakit. Tumango si Mateo. Sang-ayon ako. Kung ganoon ano ang plano ngayon? Alam kong hindi ka patapos kay Javier. Nakita ko kung paano mo lihim na inilagay ang isang business card sa bulsa ng kanyang Amerikana habang papaalis siya. Mahinang tumawa si Carmela. Kumikinang sa talino ang kanyang mga mata. Nahuli mo ako. Tama. Hindi pa tapos ang dramang ito. Sa katunayan ang pinakamahalagang yugto ay magsisimula bukas ng umaga. Gusto kong makita kung may natitira pang kahit katiting na pride si Javier para maging isang tunay na lalaki o kung mananatili siyang isang talunan sa ilalim ng saya ng kanyang ina. Lumingon si Carmela sa kanyang asawa. Bukas siguraduhin mong bakante pa rin ang posisyon ng janitor. May kutob ako na isang bagong desperadong kandidato ang darating sa ating lobby. Ang araw sa kalangitan ng Maynila ay lalong tumataas maringal na nagbibigay liwanag sa The Pinnacle Tower. Samantala sa ibaba sa labasan ng tapunan ng basura 3 tao ang pasuray-suray na lumabas sinalubong ng mainit na aspalto at ng malupit na katotohanan. Ang marangyang buhay na kanilang pinangarap ay nadurog sa loob ng wala pang isang oras at sa halip tanging ang katotohanan ng mga utang pagkabangkarote at isang pagsasamang nasa bingit na ng paghihiwalay ang natira. Ang sikat ng araw ng hapong iyon sa Maynila ay nakakapaso sa balat ngunit hindi ito maikukumpara sa init na nararamdaman ni Javier sa kanyang mukha. Paglabas nila sa gilid na pinto ng tapunan ng basura ng The Pinnacle Tower ang tatlo ay parang mga dagang kalalabas lang sa isang bitag ngunit nawalan ng buntot sa proseso. Ang baho ng mga tira-tirang pagkain mula sa mga restauran na naipon sa mga basurahan ay kumapit sa kanilang mga mamahaling damit. Isang kabalintunaan na pabango ng tagumpay. Mabilis na naglalakad si Valerie sa unahan ni Javier. Ang takong ng kanyang sapatos ay galit na tumatama sa maalikabok na aspalto. Valerie teka. Saan tayo pupunta tawag ni Javier na humihingal? Pilit niyang hinahabol ang kanyang asawa habang ang kanyang ina ay pasuray-suray sa likod hawak ang nanginginig na mga tuhod. Biglang lumingon si Valerie. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Wala nang tayo. Ikaw na ang bahala sa nanay mo at sa buhay mong puno ng kasinungalingan. Uuwi ako sa mga magulang ko. Valerie, pakiusap mag-usap muna tayo sa bahay. Pangako makakahanap ako ng pera kahit saan sinubukang hawakan ni Javier ang kamay ng kanyang asawa. Huwag mo akong hawakan sigaw ni Valerie marahas na iwinaksi ang kamay. Makakahanap ng pera saan na-block ka na ng mga kaibigan mo sa phone nila. Yung inupahan nating sasakyan kanina siguradong hinatak na ng tow truck yun dahil hindi ka nagbayad. Saan tayo sasakay pa uwi ngayon? Maglalakad, out, mag-isip ka nga. Isang taxi ang dahan-dahang dumaan. Agad itong pinara ni Valerie. Nang walang kahit isang sulyap sa kanyang bangkaroteng asawa sumakay siya sa taxi at isinara ang pinto ng malakas.
Umalis ang taxi dala ang magandang asawa ni Javier at ang kanyang mga pangarap ng alta sosyedad nag-iwan lamang ng alikabok sa kalye na dumadagan sa kanyang dibdib. Valerie teka sigaw ng biyenan ngunit ang kanyang boses ay nawala sa ingay ng trapiko. Ngayon si Javier at ang kanyang ina na lang ang natira sa gilid ng daan. Tiningnan ng biyenan ang kanyang anak na may blankong mga mata sa ilalim ng makapal na makeup na kumalat na dahil sa pawis. Ang kanyang tumatandang mukha ay mukhang pagod na pagod at mas lalong halata ang mga senyales ng edad. Javier, paano tayo umabot sa ganito, ungol ng biyenan? Ang kanyang boses ay wala ng galit kundi desperasyon. Nasaan ang pangako mong pasasayahin si mama? Ang pangako mong maipagmamalaki kita sa mga kapitbahay. Ngayon wala na si Valerie. Wala na tayong pera at lubog tayo sa utang. Anong kakainin natin bukas, Javier? Napaupo si Javier sa gilid ng daan, walang pakialam kung madumihan ang kanyang mamahaling suit sa alikabok. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Ang kalmado at marangal na mukha ni Carmela na nakita niya kanina ay bumalik sa kanyang isipan. Parusa natin to. Naibulong niya na may basag na boses. Minsan itinapon natin ang isang diamante para sa isang bato. Ngayon gumulong na palayo ang bato at naiwan na lang tayong may mga kamay na walang laman at sugatan. Gamit ang huling ₱46,500 na natira sa kanyang account na kakatapos lang i-withdraw mula sa isang ATM sa isang convenience store, nag-book si Javier ng taxi online para umuwi sa kanilang masikip na apartment. Ang biyahe pa uwi ay parang napakahaba at napakatahimik. Wala na ang daldal ng kanyang ina na nagmamayabang sa kanyang anak, tanging ang pinipigilang hikbi ng isang matandang babae na nakakaramdam na magiging madilim ang kanyang katandaan. Pagdating sa bahay, mas lalong malungkot ang kapaligiran. Bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok si Javier na may kaba sa dibdib. Gaya ng inaasahan, bukas at walang laman ang aparador. Ang mga damit ni Valerie, ang kanyang mga pekeng bag at ang kanyang mga pekeng alahas ay wala na. Tanging isang piraso ng papel ang natira sa ibabaw ng sira-sirang mesa sa kainan. Darating ang annulment papers sa susunod na linggo sa pamamagitan ng aking abogado. Huwag mo na akong hahanapin. Nilukot ni Javier ang papel. Tumawa siya ng may kapaitan na parabang nawala na sa katinuan. Wala na siya. Nay, wala na talaga siya. Sa sandaling naubos ang pera, sabi niya sa kawalan. Nang gabing iyon, hindi natulog si Javier. Umupo siya sa hagdanan sa labas na ang tanging kasama ay ang mga lamok at ang ubo ng kanyang ina mula sa loob ng silid. 2 buwan na silang hindi nakakabayad ng kuryente at malapit na itong putulin. Kinapan niya ang bulsa ng kanyang Amerikana, gustong manigarilyo para kumalma. Ngunit wala siyang nahanap na pakete ng sigarilyo. Ang kanyang mga daliri ay may nahawakang isang papel na may makapal at marangyang tekstura. Kinuha ito ni Javier. Ito ang business card na lihim na inilagay ni Carmela sa bulsa ng kanyang Amerikana habang pasuray-suray siyang lumalabas ng penthouse kaninang hapon. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, binasa ni Javier ang mga gintong letra sa kulay ivory na card: Carmela Reyes, President, Esplendor Group. Sa likod ay may isang sulat na may malinis at matatag na pagkakasulat. Ang dangal ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa mamahaling damit na kanyang isinusuot kundi sa katapangan niyang harapin ang responsibilidad sa kanyang buhay. Kung pagod ka ng maging hari ng isang pekeng fairy tale, pumunta ka bukas ng 8:08 ng umaga. Ang pinto sa likod ay laging bukas para sa mga gustong magtrabaho ng marangal at magsimula muli. Carmela. Hindi natapos ni Javier ang pangungusap. May bumara sa kanyang dibdib. Para siyang sinasampal ng paulit-ulit. Ang dating asawa na kanyang hiniwalayan dahil hindi niya ka-level ay naging ang nag-iisang taong nag-aalok sa kanya ng isang paraan para makatakas ng talikuran siya ng mundo. Hindi siya binigyan ni Carmela ng pera, binigyan niya siya ng pagkakataong hugasan ang mga kasalanan ng kanyang katamaran at kayabangan. Ang pagsisikap na magsimula muli, bulong ni Javier. Ang ideya na maging isang janitor o utility worker sa gusali ng kanyang dating asawa ay siyempre labis na nakakahiya. Ang kanyang pride ay nagre-rebelde. Isang dating negosyante na naging janitor. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ngunit pagkatapos ay narinig niya ang kanyang ina na umuungol sa gutom mula sa silid. Nakita niya ang kanyang walang laman na wallet. Naalala niya ang mapanghamak na tingin ni Valerie. Pride. Anong pride ang kailangan niyang protektahan kung ang kanyang ina ay nagugutom at hinahabol siya ng mga utang? Idiniin ni Javier ang business card sa kanyang dibdib. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, ginawa ni Javier ang pinakamahalagang desisyon. Papatayin niya ang pekeng negosyanteng si Javier ngayong gabi at isisilang bilang isang bagong Javier sa susunod na umaga, kahit na nangangahulugan itong lunukin ang isang kahihiyan na mas mapait pa sa apdo. Kinabukasan, isang maningning na araw ang sumikat sa business district ng BGC.
Matatag na nakatayo ang The Pinnacle Tower sumasalamin sa ginintuang liwanag. Sa parking area sa likod kung saan pumapasok at lumalabas ang mga empleyado at manggagawa isinasagawa ang morning attendance check. Ang mga janitor na may suot na kulay dark blue na uniforme ay naghahanda kinukuha ang kanilang mga kagamitan walis map at basahan. Eksaktong 8:00 ng umaga isang lalaki ang lumapit sa security post sa likod. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling suit. May suot siyang puting polo na medyo luma at simpleng itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay hindi na perpektong nakagel ngunit malinis at maayos tingnan. Ang kanyang mukha ay mayroon pa ring mga bakas ng pagod ngunit ang kanyang tingin ay may kakaibang determinasyon. Si Javier ito. Lumapit siya sa marketing agent si G. Lopez na nakikipag-usap sa hepe ng security. Agad na nakilala ni G. Lopez ang lalaki. Itinaas niya ang isang kilay sa pagkagulat. Ginoong Javier, nag-aalangang tawag niya. Anong ginagawa ninyo dito? Kukunin niyo po ba yung sasakyan ninyo kahapon? Tahimik na umiling si Javier. Huminga siya ng malalim, itinapon ang mga huling bakas ng kanyang pride sa isang imaginary na basurahan. Gamit ang bahagyang nanginginig ngunit matatag na kamay inabot niya ang business card ni Carmela kay G. Lopez. Hindi po Ginoong Lopez, sagot ni Javier sa mahina ngunit malinaw na boses. Nandito po ako para mag-apply ng trabaho. Sinabi po sa akin ni Presidenta Carmela na may bakante raw po sa cleaning team. Nanahimik si G. Lopez, tinitingnan si Javier ng may pagtataka. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila. Ilang security guard na nakasaksi sa gulo sa lobby kahapon ay lumingon para magbulungan. Hindi ba yan yung mayabang na lalaki kahapon? Nag-apply bilang janitor. Namula ang mukha ni Javier nang marinig ang mga bulungan ngunit hindi siya umatras. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig kay G. Lopez. Kailangan ko po ang trabahong ito, Ginoong Lopez. Pakiusap, iparating niyo po sa presidenta. Handa po akong ma-assign sa anumang posisyon. Handa po akong magtrabaho. Bahagyang ngumiti si G. Lopez. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang profesional na ngiti kundi isang tapat na ngiti. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Javier. Wala nang kayabangan. Naiintindihan ko, Javier. Sumunod ka sa akin sa HR, magalang na sabi ni G. Lopez, ngunit hindi na ginagamit ang labis na formal na Ginoo. Pero tandaan mo, mahigpit ang mga patakaran dito. Walang special treatment dahil kilala mo ang may-ari. Alam ko po, sagot ni Javier. Sa pinakamataas na palapag sa likod ng mga salaming pader ng penthouse, pinapanood ni Carmela ang isang CCTV monitor na nagpapakita ng area ng security post sa likod. Nakita niya si Javier na naglalakad na nakayuko, sumusunod kay G. Lopez. Nakatayo si Mateo sa tabi ni Carmela, inakbayan ang kanyang asawa. Dumating siya, tumango si Carmela. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dumating siya, mahal. Pinili niyang talikuran ang mga pagkukunwari para harapin ang kanyang responsibilidad. Kahit papaano ang isang bahagi ng kabutihan na mayroon siya ang minsan kong minahal ay nandoon pa rin. Kakausapin mo ba siya? Tanong ni Mateo. Hindi ngayon, matalinong sagot ni Carmela. Hayaan natin siyang dumaan sa proseso ng mag-isa. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang kumita ng pera gamit ang sarili niyang pawis, hindi sa pamamagitan ng panloloko. Iyon ang magiging pinakamagandang aral sa buhay para sa kanya. Tiningnan ni Carmela ang kanyang asawa na may mga matang puno ng pagmamahal. Ngayon nanalo tayo, mahal. Hindi dahil nagawa nating ipahiya sila, kundi dahil nagawa nating ibalik ang isang tao sa pagiging tao. Sa ibaba, sinimulang sagutan ni Javier ang application form. Sa kahon para sa ina-applyang posisyon, isinulat niya maintenance team, cleaning staff. Ang tinta ng ballpen, malayo sa pagiging kaakit-akit, ay ang tahimik na patotoo ng simula ng isang bago at mahirap na paglalakbay, mas totoo kaysa sa kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon. Ito ay isang mapait na wakas para sa kanyang kayabangan, ngunit isang matamis na simula para sa kanyang pagiging maturong tao. 3 buwan na ang lumipas mula sa nakakahiyang insidente sa penthouse. Mabagal ang takbo ng oras para sa mga muling nagtatayo ng kanilang buhay mula sa mga guho, ngunit mabilis para sa mga nabubuhay sa kaligayahan. Ang sentral na lobby ng The Pinnacle Tower ay abala noong umagang iyon. Mga taong nakabihis ng maayos ang mabilis na naglalakad. Sa isang sulok malapit sa isang malaking haliging marmol, isang lalaking nakaunipormeng asul ang nakayuko. Masusing nililinis ang isang mantsa ng natapong kape sa sahig. Si Javier ito. Wala nang mga pekeng mamahaling suit, walang mga pekeng gintong relos, walang buhok na nakagel. Si Javier ngayon ay nakasuot ng uniforme ng janitor na may nameplate sa kaliwang dibdib na nagsasabing Javier Cleaning Team. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod, ngunit kakatwa ang kanyang mukha ay mas kalmado kaysa noong nagpapanggap siyang isang negosyante. Javier, pakikuha yung basura sa may entrance.
Puno na utos ni G. Lopez na nag-iikot. Opo Sir Lopez, ngayon din po mabilis na sagot ni Javier, hindi man lang nasaktan. Tumayo siya, isinukbit ang isang malaking itim na plastic bag ng basura at dinala ito sa likod. Ito ay mabigat, mabaho at marumi, ngunit para kay Javier ito ang pinakamagaan na pasanin na kanyang binuhat. Ito ang bigat ng katapatan. Hindi na siya takot na habulin ng mga utang o kailangan pang magsinungaling sa kanyang asawa tungkol sa balanse ng kanyang account. Samantala ang tadhana ni Valerie ay nagtapos sa isang trahedya. Ang huling balitang natanggap ni Javier ay naaresto si Valerie at nahaharap sa mga kasong legal dahil sa pagtatangkang manloko sa isang may-ari ng minahan gamit ang parehong paraan. Ang babaeng sumasamba sa karangyaan ay nagkaroon ng libreng tirahan sa likod ng mga rehas, isang lugar kung saan ang mga branded na bag at makapal na makeup ay walang halaga. Ang biyenan, ang matandang babae, ay mas tahimik na ngayon. Bawat hapon naghihintay siya sa labas ng kanilang maliit na apartment para sa pag-uwi ni Javier. Wala nang mga reklamo tungkol sa isang mayamang manugang. Kapag umuuwi si Javier na may dalang mainit na sopas at ang kanyang kakarampot na lingguhang sahod, tinatanggap ito ng biyenan na may luha sa mga mata. Natutunan niya na ang pagkaing binili sa tapat na pera ng kanyang anak ay mas masarap kaysa sa isang marangyang handaan na binayaran ng nakakasakal na mga utang. Nang hapong iyon, isang mamahaling sedan ang huminto sa lobby. Bumukas ang mga pinto at bumaba si Carmela kasama si Mateo. Ang aura ni Carmela ay mas lalong nagniningning. Kakatanggap niya lang ng parangal bilang Entrepreneur of the Year. Magalang na yumuko ang mga empleyado sa lobby. Magandang hapon po, Presidenta. Magandang hapon po, Director. Sinagot ni Carmela ang kanilang mga bati na may magiliw ng ngiti. Ang kanyang tingin ay agad na napunta sa figura ni Javier na naglilinis ng sahig malapit sa entrance. Napansin ni Javier na dumating si Carmela. Huminto siya sa kanyang ginagawa, tumayo ng tuwid at yumuko ng may paggalang, hindi bilang dating asawa kundi bilang isang empleyado sa may-ari ng kumpanya. Sumenyas si Carmela kay Mateo na huminto sandali. Lumapit siya kay Javier. Kumabog ng malakas ang puso ni Javier, hindi dahil sa pag-ibig kundi dahil sa isang napakalaking respeto. Kumusta ang trabaho, Javier? Malumanay na tanong ni Carmela, walang bahid ng panunuya, isang tunay na tanong mula sa isang nakatataas. Inangat ni Javier ang kanyang ulo at tiningnan ang mga mata ng babaeng kanyang iniwan. Wala na siyang nakitang sama ng loob sa mga ito. Nakita niya ang kapayapaan. Mabuti po, Presidenta, matatag na sagot ni Javier. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa unang sahod ko po nabayaran ko ang mga utang sa kuryente ni nanay at nabili ko ang kanyang mga gamot. Ang natira po ay iniipon ko para bayaran ang mga dati kong utang. Dahan-dahang tumango si Carmela at isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ikinagagalak kong marinig. Hindi pa naging ganito kalinis ang sahig ng lobby na ito. Mukhang mas magaling ka palang magtrabaho gamit ang sarili mong mga kamay kaysa sa paglilinis ng imahe. Ngumiti si Javier ng may kapaitan, ngunit ang kanyang mga mata ay tapat. Marami po akong natutunan, Presidenta. Natutunan ko po na ang dangal ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa mamahaling damit na kanyang isinusuot kundi sa katapangan niyang harapin ang responsibilidad sa kanyang buhay. Gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng aking nagawa sa nakaraan. Alam kong walang mababago ang isang paumanhin, pero gusto ko pong malaman ninyo na nagsisisi ako. Tinitigan ni Carmela si Javier. Nakita niya ang kanyang mga kamay na ngayon ay magaspang at may kalyo ang mga kamay ng isang masipag na manggagawa. Noong araw na buong tapang kang pumasok sa pinto sa likod at kinuha ang walis na iyon, napatawad na kita, Javier, tapat na sabi ni Carmela. Tapos na ang nakaraan. Ngayon mag-focus ka sa pagiging isang mabuting anak sa iyong ina. Hayaan mong ang iyong pagod ang maging kabayaran para hugasan ang iyong mga kasalanan. Lumingon si Carmela kay Mateo na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Tara na, mahal. Naghihintay na ang Board of Directors. Inakbayan ni Mateo si Carmela. Bago umalis, bahagyang tinapik ni Mateo ang balikat ni Javier. Magaling, Javier. Ipagpatuloy mo yan. Salamat po, Director, sabi ni Javier yumuko. Naglakad sina Carmela at Mateo patungo sa VIP elevator at umalis sa lobby. Hindi lumingon si Carmela. Para sa kanya si Javier ay hindi na anino ng isang masakit na nakaraan. Isa na lang siya sa daan-daang empleyadong nagtatrabaho sa kanyang skyscraper. Nakuha ni Carmela ang pinakamalaking tagumpay hindi sa pamamagitan ng pagtingin kay Javier na wasak kundi sa pagtingin sa kanya na gumagaling mula sa sakit ng kaluluwa na sumira sa kanyang buhay ang mga pagkukunwari. Muling hinawakan ni Javier ang hawakan ng mop. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa marmol na sahig na kalilinis lang niya. Hindi na niya nakita ang figura ng isang kaawa-awang pekeng negosyante. Nakita niya ang isang ordinaryong tao na nagsusumikap na ituwid ang kanyang buhay, isang palapag sa isang pagkakataon. Sa labas ng gusali, malakas ang sikat ng araw.
Ngunit sa mga puso ni na Carmela at Javier tapos na ang bagyo. Ang bawat isa ay natagpuan na ang kanilang tunay na lugar. Si Carmela sa tuktok ng tagumpay na may pagpapakumbaba at si Javier sa ground floor na may isang bagong kamalayan. Ang buhay ay nagpapatuloy at ang sahig ng The Pinnacle Tower ay mas nagniningning ngayon kaysa dati sumasalamin sa liwanag ng katapatan na sa wakas ay nagtagumpay laban sa dilim ng mga pagkukunwari. Huwag husgahan ang mga tao sa kanilang suot ngayon. Ang gulong ng buhay ay walang tigil sa pag-ikot. Ang karangyaang itinayo sa pundasyon ng pagkukunwari at utang ay babagsak sa isang iglap. Sa kabaligtaran ang tagumpay na hinubog ng pagsisikap katapatan at pasensya ay mananatiling matatag magpakailanman. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasa mga ari-arian na kanyang ipinagmamayabang kundi sa kanyang edukasyon sa kanyang pagiging responsable. At sa kung paano niya tinatrato ang iba.